Nagsimula ang lahat ng magtanong si Dojan sa isang AI app kung bakit parang pare-pareho na lang ang mga modern webtoon at agad namang sumang-ayon sa kanya ang AI app. Ipinaliwanag nito na simple lang ang dahilan dahil malakas kumita ang ganitong klase ng mga kwento kaya ayaw ng mga creator at investor na sumubok ng mga bagong ideya habang mas gusto naman ng mga mambabasa ang mga pamilyar na kaganapan. Dagdag pa ng AI app na may mga dynamic na kwento pa rin sa labas pero napaisip si Dojan kung gaano nakalaki ang ipinagbago ng mundo. Tinukso pa siya ng AI app dahil maging siya mismo ay mahilig din sa mga generic na kwento kaya lalo niyang naramdaman na parang walang nangyayari sa sarili niyang buhay. Tumingin siya sa mga taong nakapaligid sa kanya at napaisip kung bakit parang paulit-ulit lang ang takbo ng mundo niya sa parehong nakakabagot na routine na walang kahit anong bago. Iniisip ni Dojan kung magbabago kaya ang lahat pagkatapos niyang makapagtapos dahil sa dami ng webtoon na nabasa niya ay pakiramdam niya na wala ng interesante pang matutuklasan. Bigla namang lumapit sa kanya ang isang magandang babae at pabirong tinanong kung pagtitig ba sa cellphone buong araw lang ang ginagawa niya. Agad siyang napatingin sa babae at nakilala ito bilang si Han Yui kaya tinawag niya ang pangalan nito na ikinagulat naman ni Han Yui dahil alam pala niya kung sino siya. Naalala ni Dojan na isa si Han Yui sa pinakasikat nilang kaklase at palagi itong napapalibutan ng mga tao sa school. Narinig din niya na napakalaki ng following nito sa social media at bawat larawan niya ay umaani ng napakaraming likes habang madalas din itong nagpo-post tungkol sa mga shopping trip niya. Dahil halos hindi naman gumagamit ng social media si Dojan ay hindi niya talaga maintindihan kung bakit ganoon kalaki ang hype sa paligid ng babae. Tinanong niya kung bakit ito nakikipag-usap sa kanya pero dahil malamig ang naging reaksyon niya ay tila nawalan ng gana si Han Yui na ituloy ang usapan. Ipinaalala nito na magkaklase sila sa kinuha ang cellphone niya kaya inakala ni Dojan na baka bigla itong hihingi ng number niya. Pero sa halip ay ngumiti si Han Yui at humingi ng power bank dahil patay na ang baterya ng cellphone niya. Walang emosyon siyang sumagot na wala siyang power bank kaya napasimangot si Han Yui at sinabing marunong talaga siyang pumatay ng mood sa isang usapan. Tinanong pa nito kung may nasabi ba siyang mali pero inulit lang ni Dojan na wala talaga siyang extrang battery. Hindi na napigilan ni Han Yui ang sarili at bigla itong tumawa dahil sa sobrang seryoso ng sagot niya. Lumapit pa ito ng husto kay Dojan at tinanong kung inakala ba talaga niyang hihingi siya ng number nito. Patuloy pa siyang nanukso at tinanong kung kinilig ba siya sa pag-aakalang may magandang babae na gaya niya ang mag-i-interest sa kanya. Pero para kay Dojan ay parang iniisip talaga ni Han Yui na siya ang main character sa sitwasyong iyon. Naiinis na tinanong niya kung bakit patuloy pa rin itong nakikipag-usap sa kanya kaya natigilan si Han Yui at napaatras. Sinabi nitong wala siyang katuwaan at malamang ay pinaka-boring na bagay sa mundo ang makasama ang isang taong gaya niya. Hindi na siya pinansin ni Dojan at bumalik na lang sa pagtatype sa chat habang nagrereklamo tungkol sa paulit-ulit at nakakabagot niyang buhay. Mysteriously namang nagmungkahi ang app na magpunta siya sa isang biyahe. Sinabi ni Dojan na mahirap maglakbay para sa isang bored na estudyante pero ipinaliwanag ng system na hindi naman kailangang maging napakalaking event ang isang paglalakbay. Para kay Dojan ay hassle lang ang paglalakbay at pupunta lang siya kung mapipilitin siya pero simple lang ang naging sagot ng system at tinanong kung sigurado ba talaga siya sa sinabi niya. Bigla na lamang naglabas ang app ng isang mensahe na nagsasabing magsisimula na ang kanyang biyahe. Lubos na naguluhan si Dojan dahil wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Sa mismong sandaling iyon ay may napansin na kakaiba ang driver ng bus. Unti-unting bumalot sa buong bus ang isang berdeng liwanag at agad na nagpanik sina Dojan at Han Yui. Kasabay nito ay may lumitaw na alert sa cellphone niya na nagsasabing nagbo-boot up na ang chat AI system. Ilang sandali lang ang lumipas at makikita na si Dojan na nakahandusay sa sahig ng bus na tuluyang nawalan ng malay. Maya-maya ay unti-unti siyang nagkamalay at pilit na iminulat ang mga mata niya. Bumangon siya mula sa sahig habang napapangiwi sa sakit at sinusubukang alamin kung ano ang nangyari. Hawak ang kanyang ulo ay napaisip siya kung nagkaroon ba ng napakalaking aksidente sa mismong harapan ng bus. Sinabi ni Han Yui na ayos lang siya pero malamig na sumagot si Dojan na hindi naman niya tinanong kung ayos ba ito. Nina si Han Yui at sinabi nitong kahit paano ay dapat man lang siyang nagtanong kung okay siya pero bago pa nito maituloy ang pagsasalita ay isang malakas na sigaw ang umalangaw sa loob ng bus.
Isang takot na pasahero ang nakaturo sa harapan at desperadong sinabihan ang lahat na tumingin agad. Napatingin ang mga estudyante sa direksyong itinuro nito at tuluyang nanigas sa takot sa kanilang nakita. Ang driver ng bus ay brutal na nakatusok sa isang napakalaking puno na tila dumaan mismo sa katawan nito. Sa gitna ng kaguluhan ay agad na kinuha ni Dogen ang kanyang cellphone at sinabihan ang lahat na tumawag agad ng ambulance pero agad siyang binalaan ni Han Yui na hindi iyon gagana. Itinaas nito ang cellphone niya at ipinakitang wala silang kahit isang bar ng signal. Lalong nataranta ang mga pasahero at isa sa kanila ang napasigaw at nagtanong kung saan sila napunta. Tumingin si Dogen sa labas ng bintana at wala siyang nakita kundi mga puno sa lahat ng direksyon. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari dahil ang bus na kanina lamang ay nasa gitna ng syudad ay bigla na lang tumigil sa isang masukal na kagubatan na walang makitang kahit anong gusali o kalsada. May isang pasahero namang nagpahayag ng awa sa driver pero sinabi rin itong kailangan muna nilang isipin ang sarili nilang kalagayan. Hinikayat niya ang lahat na kumalma para maingat nilang masuri kung ano talaga ang nangyayari. Ipinaalala niya na ilang sandali lang ang nakalipas ay nasa gitna pa sila ng syudad at pagkatapos ng aksidente ay bigla silang nagising sa isang lugar na parang wala ng koneksyon sa mundo. Tinanong niya kung may gumaganang cellphone para makatawag ng tulong pero may isa pang pasahero na nagkumpirmang wala talaga silang signal. Sa puntong iyon ay napagtanto nilang tuluyan silang nahiwalay sa mundo at wala silang ibang mapagpipilian kundi harapin ang katotohanang lahat sila ay nasa iisang sitwasyon at tunay na nawawala. Agad na yumako ng pamumuno ang isang lalaki at binalaan ang lahat na mabilis na didilim sa loob ng kagubatan kaya magiging mas delikado ang paligid kapag sumapit ang gabi. Iminungkahi niya na manatili muna ang mga bata at matatanda sa bus habang ang mga matatandang lalaki ay bumuo ng isang search party para tingnan ang paligid. Isang lalaki ang nagtanong kung hindi ba mas mabuting manatili na lang sila sa bus pero agad siyang tiniyak ng leader na hindi naman sila lalayo at mananatili lamang malapit sa bus. Habang may ilan pang lalaking nagboluntaryong sumama sa paghahanap ay napaisip si Dogen na hanggat hindi sila lalayo ay wala namang masamang dapat mangyari. Bago umalis ang grupo ay sinabi ng leader sa iba na manatili sa loob ng bus at mariin silang pinaalalahan ng huwag aalis sa anumang dahilan. Pinuri naman ni Han Yui ang kalmadong kilos ng lalaki at sinabi nitong parang natural na leader talaga siya habang umaasang makakabalik sila kasama ang rescue team. Sumang-ayon si Dogen at nagtanong ng may tunay na pag-aalala kung ayos lang ba talaga si Han Yui dahil pareho silang malakas na tumama ang ulo noong nangyari ang aksidente. Ngumiti lang si Han Yui at may kumpiyansang sinabing matigas ang ulo niya kaya hindi siya basta-basta mapipinsala. Lihim namang humanga si Dogen sa tibay at tapang ng babae. Sa likuran nila ay isang lalaking punong-puno ng tato ang malakas na nagrereklamo dahil wala pa ring signal habang pinapakalma naman siya ng babaeng katabi niya. Napansin ni Dogen na kasama rin pala nila sa bus ang dalawa kaya tinanong niya si Han Yui kung kilala ba nito ang dalawang troublemaker mula sa school. Ipinaliwanag niya na ang lalaking puno ng tato ay si Kang Gayunwoo na kilala sa campus dahil sa mga tato nito at sa mga usap-usapang may koneksyon siya sa mga kaina-hinalang tao. Katabi naman nito si Yonria na isang model student at kilala sa malinis nitong reputasyon kaya nagtaka si Dogen kung bakit magkasama ang dalawang magkaiba ang personalidad. Biglang napansin ni Kang Gayunwoo na pinagmamasdan siya kaya agad itong sumigaw ng mayabang at nagulat ang dalawa. Lumapit ang lalaki at galit na tinanong kung bakit sila nagbubulungan habang nakatingin sa kanya habang pilit naman siyang pinipigilan ni Yonria para hindi mauwi sa gulo ang sitwasyon. Nagkunwaring walang alam si Dogen habang si Han Yui naman ay nagsimulang kumuha ng mga litrato ni Kang Gayunwoo at nagbantang ilalabas sa social media ang agresibo nitong pag-uugali. Lalo itong nagalit at pasiga na tinanong kung alam ba nila kung sino talaga siya. Nanatiling kalmado si Dogen at sa halip na matakot ay sarcastically na tinanong kung isa ba itong celebrity. Natigilan si Kang Gayunwoo at matalim na tinitigan si Dogen habang halos kumukulo sa galit dahil sa tapang ng estudyanteng kaharap niya. Pero hindi umatras si Dogen at diretso lang niyang tinitigan ang lalaki ng walang kahit kaunting takot. Hindi makapagsalita si Kang Gayunwoo sa sobrang inis hanggang sa tuluyan siyang hilahin ni Yonria palayo at sabihing tigilan na niya ito. Tinapik naman ni Han Yui sa balikat si Dogen at sinabing interesting pala siya saka basta na lang nagpasalamat dahil ginawa nitong human shield ang sarili nito para sa kanya.
Napaisip si Dojan sa magaspang na ugali ni Kang Gayunwo at kung bakit nakikisama rito si Yunria pero sa halip na sagutin iyon ay tinanong lang siya ni Han Yui kung kanino ba talaga siya kakampi. Hindi na ito pinansin ni Dojan at muling tiningnan ang patay niyang cellphone habang iniisip kung gaano na sila kalalim sa kagubatan para tuluyang mawalan ng signal. Biglang nanlaki ang mga mata niya nang magsimulang mag-flicker ng kakaiba ang screen. Napasinghap siya sa gulat kaya agad lumapit si Han Yui at nagtanong kung ano ang nangyari. Hindi makapaniwala si Dojan habang nakatitig sa cellphone dahil malinaw pa ring nakalagay sa settings na wala silang signal. Pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan ay biglang gumana ng maayos ang chat AI app at may lumitaw pang notification na nagtatanong kung kailangan ba niya ng tulong. Samantala ay patuloy na naglalakad ang search party sa pangunguna ng kanilang leader. Gumamit ito ng isang piraso ng kahoy para ukitan ng malinaw na marka ang puno. Nagtaka ang lalaking naka-gray jacket at tinanong kung ano ang ginagawa niya kaya ipinaliwanag ng leader na nag-iiwan siya ng trail markers para hindi sila paikot-ikot at bumalik sa pinanggalingan. Dagdag pa niya ay napakadaling mawala ang direksyon sa isang masukal na kagubatan lalo na kapag tuluyan ng dumilim at wala ka nang makita. Humanga ang binata sa kaalaman ng leader at dito nito ibinahagi na naging mahirap ang panahon niya sa military dahil sumali siya sa special forces dahil mahilig siya sa mga hamon. Aminado siyang dati ay iniisip niyang walang silbi ang mga survival drills na iyon pero hindi niya kailanman inakala na kakailanganin niya pala ang mga natutunan niya sa totoong krisis gaya ng nangyayari ngayon. Sinubukan niyang panatilihing kalmado ang grupo at sinabing malamang ay hinahanap na sila ng mga rescue crew pero sa kalooban niya ay nag-aalala rin siya sa girlfriend niyang naghihintay sa kanya sa kanilang tahanan. Tumangala siya sa napakataas na mga puno at napansin niyang hindi pa siya kailanman nakakita ng ganitong klase ng mga halaman kahit noong nagpunta siya sa ibang bansa. Alam niyang ang tanging magagawa nila ay magpatuloy kaya pinalakas niya ang loob ng grupo at sinabing siguradong naghahanap na sa kanila ang rescue team. Sinubukan naman ng isang lalaki na pagaanan ang mabigat na sitwasyon at natawang sinabing kakaiba talaga ang mabuhay matapos ang isang bus wreck pero masyado pa ring nakakatakot ang buong sitwasyon. Biglang napatigil ang leader nang may mapansin siyang gumagalaw sa mga halaman sa kanilang harapan. Dahil sa bigla niyang pananahimik ay agad ding naging alerto ang ibang lalaki at napatingin sa direksyong kanyang tinitingnan. Itinuro ng leader ang bahagi ng masukal na halaman at doon nila napagtantong may kung anong naroon. Napabulong siya nang may gulat na tila may nagtatago sa mga damuhan habang unti-unti nilang natatanaw ang isang misteryosong figure na tahimik na nakamasid sa kanila mula sa dilim. Habang lumilipas ang gabi ay patuloy na bumabalot ang liwanag ng full moon sa kagubatan at lalo nitong pinatindi ang nakakatakot at misteryosong katahimikan ng lugar. Bumalik ang eksena sa bus kung saan tahimik na nakaupo si Han Yui na nakakross ang mga braso habang pilit na kinokontrol ang paghinga sa gitna ng matinding tensyon. Samantala ay sinusubukan naman ni Kang Gayunwo at Yunria na mag-relax habang naghihintay ng anumang balita mula sa search party. Habang abala ang lahat sa paghihintay ay nagsimulang mag-type si Dojan sa kanyang cellphone at detalyadong ipinaliwanag sa smart chat ang nangyari sa bus at kung paano sila napunta sa isang lugar na walang signal at walang paraan para humingi ng tulong. Ipinaalam niya na kailangan nila agad ng rescue at tinanong kung kaya bang tumawag ng emergency services ang app para sa kanila dahil wala silang cellular signal. Sa kasamaang palad ay hindi yun kayang gawin ng chat AI pero nag-alok naman ito ng mga detalyadong survival manual para sa mga sitwasyong katulad ng matinding isolation. Hindi interesado si Dojan sa mga gabay na iyon kaya tinanggihan niya ang alok at mas gusto niyang malaman kung paano gumagana ng maayos ang app gayong wala silang cellular reception o mobile data. Dito ipinakita ng system ang isang nakakagulat na sagot dahil aktibo raw ang connection sa lugar na iyon dahil napakaraming mana ang dumadaloy sa buong rehiyon. Natigilan si Dojan sa salitang mana at lalo siyang nataranta nang malaman niyang hindi na sila nasa Earth kundi nasa isang mundo na tinatawag na Carmen Continent. Hindi niya maintindihan kung ano ang Carmen Continent kaya muli niyang tinanong ang chat AI at ipinaliwanag nitong isa itong otherworldly territory kung saan malayang dumadaloy ang mana. Nanatiling nakatulala si Dojan habang pinagpapawisan ng malamig at pilit inuunawa kung paano naging posible ang lahat ng ito.
Paulit-ulit niyang binubulong sa sarili ang mga kakaibang terminong narinig niya habang sinusubukan niyang tanggapin ang katotohanang nasa isang hindi kilalang kontinent sila kung saan tunay na umiiral ang magic. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang tumayo si Han Yui kaya agad siyang napatingin at nagtaka kung saan ito pupunta at bakit kailangan pa nitong lumabas ng bus. Namula sa hiya si Han Yui at mahina nitong ipinahiwatig na kailangan niyang gumamit ng restroom. Natigilan si Dojun sa mabagal niyang reaksyon kaya naiinis na ipinahiwatig ni Han Yui na talagang kailangan na niyang pumunta dahil hindi na niya kayang pigilan. Doon napagtanto ni Dojun kung gaano ka-oblivious si Han Yui sa panganib na nasa labas ng bus kaya mariin niya itong binalaan na huwag lalayo. Pero walang pakialam si Han Yui sa kanyang babala at naghanda pa ring bumaba. Bago pa siya makalabas ay tinawag siya ni Yunria kaya napalingon siya upang alamin kung ano ang kailangan nito. Maayos na nag-alok si Yunria na sasamahan siya sa labas kaya nagulat si Han Yui sa hindi inaasahang kabaitan nito. Ipinaliwanag ni Yunria na sobrang dilim sa labas at mas ligtas kung magkasama silang pupunta. Natuwa naman si Han Yui sa bagong kasama kaya agad niya itong inilapit sa sarili at kumuha ng casual selfie gamit ang cellphone niya. Gusto pa niyang mag-follow sila sa social media pero sinabi ni Yunria na bihira siyang gumamit nito at saka naalala ni Han Yui na wala rin naman silang internet sa lugar na iyon. Mula sa malayo ay napasimangot si Kang Gayunwoo habang pinagmamasdan ang dalawa at tila naiinis sa mga taong madaling maging friendly kahit kakakilala pa lamang nila. Narinig iyon ni Dojun kaya agad niyang ipinahiwatig na ganoon din naman ang ginawa nito kanina. Lalong nagalit si Kang Gayunwoo at tumayo ng marahas habang muling hinamon si Dojun na parang naghahanap ng away. Agad namang nataranta si Yunria at pinigilan siya bago pa lumala ang sitwasyon. Iginiit nitong itigil na nila ang walang kwentang alitan habang si Han Yui naman ay napabuntong hininga na lamang sa gulong nangyayari sa paligid. Dahil determinado pa rin siyang pumunta sa labas ay binuksan ni Han Yui ang flashlight ng cellphone niya para maliwanagan ang daan dahil halos wala nang makita sa sobrang dilim. Tinamaan ng ilaw ang bintana ng bus kung saan papalabas na sana ang dalawang babae at sa mismong sandaling iyon ay may isang kakaibang anyo na biglang lumitaw sa likod ng salamin. Isang nilalang na may maputlang mukha na parang tao ang nakasilip mula sa labas at agad nitong natakot ang lahat ng estudyante. Napasigaw ng malakas si Han Yui at umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong bus habang nagsimulang magtanong ang mga pasahero kung sino ang nakatayo sa mismong bintana. Inakala ni Kang Gayunwoo na baka isa lamang iyon sa mga miyembro ng search party kaya tinawag niya itong pumasok sa bus at inis na pinuna ang pagpapanggap nitong nananakot sa lahat. Pero lalo lamang naghinala si Dojun at napaisip kung nakabalik na ba talaga ang search party. Matapos ang kumpirmasyong iyon ay nanginginig na itinutok ni Han Yui ang flashlight ng direkta sa bintana at ipinakita sa lahat ang tunay na nasa labas. Sa ilalim ng liwanag ay malinaw na lumitaw ang isang halimaw na may baluktot na ulo na parang tao at isang nakakatakot na ngiti habang lubos na hangkag ang mga mata nito. Tuluyang nanigas sa takot sina Dojun at Han Yui habang nakatitig sa nilalang na napakalapit sa kanila. Biglang bumalot ang katahimikan sa buong bus habang pinagmamasdan ng lahat ang kakaibang pagkibot ng katawan nito sa ilalim ng ilaw ng flashlight. Ngunit ilang sandali lang ay tuluyang nagpakita ang nilalang ng tunay nitong anyo at doon nila nakita ang napakalaking katawan ng isang grotesque insect na may malalaking pakpak na parang sa gamo-gamo at matatalim na claws. Walang anumang babala ay marahas nitong binutas ang bubong ng bus at tuluyang pumasok sa loob na nagdulot ng matinding kaguluhan sa mga pasahero. Mabilis nitong ipinangsaslas ang mga paa nitong parang scythe at brutal na inatake ang sinumang nagtangkang protektahan ang sarili mula sa nakamamatay nitong mga hampas. Isa-isang nabasag ang mga bintana at sabay-sabay na nagsigawan ang mga tao habang desperado silang nagsiksikan papunta sa likuran ng bus para makaligtas. Sa gitna ng kaguluhan ay biglang naglabas ng alert ang chat AI sa cellphone ni Dojun at doon niya nalaman ang pangalan ng halimaw na ito na tinatawag na Chonshon. Ipinaliwanag ng system na isa itong nakakatakot na moth-type beast na ipinanganak na walang ulo kaya ang pangunahing layunin nito ay manghuli ng mga tao at nakawin ang kanilang mga ulo. At kapag nakakuha na ito ng target ay hindi pa ito tumitigil dahil agad itong naghahanap ng panibagong biktima upang patuloy na makapagpalit ng mga ulo. Sinabi ng system na naipadala na nito ang basic intel tungkol sa halimaw pero sa mismong oras na iyon ay brutal na inatake na naman ng Chonshon ang isa pang pasahero.
Patuloy ang mabangis na pag-atake nito habang sunod-sunod na bumabagsak ang mga biktima sa loob ng bus. Habang malamig na nagbibigay ng updates ang chat AI tungkol sa nangyayaring ambush ay patuloy namang kumakalat ang dugo sa mga sirang bahagi ng bus at tila normal lang para sa app ang lahat ng ito. Idinagdag pa nitong siguradong napakahirap para kay Dojan na tanggapin ang ganitong klase ng realidad at nag-alok itong tulungan siyang mabuhay sa mapanganib na mundong ito. Direkta nitong tinanong kung gusto niyang makipag-deal. Sa sobrang tindi ng nakita niyang carnage ay buong lakas na sumigaw si Dojan kay Han Yui na patayin ang flashlight habang nagtanong naman ang chat AI kung kailangan ba niya ng escape route. Sinabi ni Han Yui na sinusubukan niya at dali-dali niyang pinindot ang cellphone habang paulit-ulit namang hinihiling ni Dojan na bilasin niya. Pero huli na ang lahat dahil napansin na ng Chonshon ang pinagmumula ng liwanag at marahas itong sumugod patungo sa kanila habang naglalabas ng nakakabinging sigaw. Sa sobrang bilis nito ay agad nitong inatake ang isang lalaking nakakap at napasigaw ito sa matinding sakit nang bumaon ang matutulis na claws sa katawan niya. Isang babaeng nagtangkang tumakbo ang sumunod na sinunggaban at itinaas ng halimaw sa ere habang napuno ng takot ang kanyang sigaw. Pagkatapos ay napunta ang atensyon ng Chonshon sa isang kilalang mayabang na lalaki na tuluyang natigilan sa takot habang nakatitig sa napakalaking halimaw sa harapan niya. Wala nang magawa ang dating mayabang na lalaki kundi umiyak at magmakaawa na huwag siyang lapitan. Pero walang awa ang halimaw at sa isang mabilis na hampas ay tuluyang bumagsak ang mayabang na lalaki habang kumalat ang napakaraming dugo sa loob ng bus. Nanatiling nakatulala sina Dojan at Han Yui habang pinapanood ang nakakatakot na eksena at hindi man lang sila makagalaw sa sobrang pagkabigla. Bumagsak sa sahig ang wala ng buhay na katawan ng mayabang na lalaki at nag-iwan ito ng makapal na bakas ng dugo. Nanigas si Dojan habang may dugo pang tumalsik sa kanyang mukha at hindi niya may proseso ang kakilakilabot na nangyari sa harap mismo niya. Agad niyang hinawakan si Han Yui at sumigaw na kailangan nilang tumakbo para sa kanilang buhay. Sumunod sa kanila si Yonria habang umiiyak sa sobrang takot at pilit inuunawa ang bangungot na bigla nilang kinasadlakan. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo ay biglang sumugod ang Chonshon sa likuran niya at marahas siyang pinabagsak sa sahig ng bus. Napasigaw si Yonria habang nanginginig sa takot at nang makita niyang nakatayo ang halimaw sa mismong ibabaw niya ay wala na siyang ibang magawa kundi magmakaawa na huwag siyang patayin. Ngunit sa isang iglap ay iniwan siya ng halimaw at bumaling sa isa pang pasahero sa kawalang awang isinaksak ang matulis nitong claw. Umalangaw-ngaw sa loob ng bus ang nakakakilabot na tunog ng mga nababaling buto habang patuloy ang walang habas na pagpatay ng halimaw sa mga estudyante. Isa na namang katawan ang bumagsak sa sahig na puno na ng dugo at tuluyang naging slaughterhouse ang loob ng bus. Sa gitna ng kaguluhan ay agad na hinawakan ni Kang Gayonwoo si Yonria sa braso at pilit siyang itinayo habang sinasabihan siyang tigilan ang pag-iyak at magpakatatag. Hinailan niya ito palayo at sumigaw sa lahat na tumakbo para sa kanilang buhay habang desperado silang makatakas sa massacre. Saglit na lumingon si Kang Gayonwoo at napagtanto niyang iyon na ang pagkakataon nilang makatakas nang hindi na lumingon pa. Mukhang abala ang mga halimaw sa iba pang mga biktima kaya alam niyang kapag nag-atubili sila kahit isang segundo ay baka pareho rin ang maging kapalaran nila. Buong lakas silang tumakbo palayo sa wreckage at sumigaw si Dojan na ang tanging pagkakataon nila ay sumuong mismo sa kagubatan. Nang tuluyan silang makalayo ay bumigay si Yonria at napaupo habang umiiyak at tinatakpan ang mukha dahil hindi niya makalimutan ang kakilakilabot na nasaksihan niya. Tinanong ni Kang Gayonwoo kung ayos lang siya at sinubukan pa niyang magbiro tungkol sa pagbili ng kape para sa kanya bilang isang paraan para kahit kaunti ay maibsan ang kanyang takot. Pero hindi nagtagal ay muling sumabog ang galit ng lalaki at malakas siyang nagmura habang nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyayari at bakit sila basta na lang itinapon sa lugar na iyon. Paulit-ulit niyang ipinahayag ang pagkadismaya sa pagkakaroon ng mga kakaibang halimaw sa paligid nila. Sinabihan naman siya ng lalaking nakasalamin na tumahimik agad dahil baka marinig sila ng mga halimaw. Nainis din si Han Yui at tinanong ang sumisigaw na lalaki kung siya ba ang sasagot kapag narinig ng mga halimaw ang ingay niya at bumalik ang mga ito para tapusin silang lahat. Lalong nagalit matabang lalaki at tinanong kung sino ba ang kausap nito pero hindi nagpatinag si Han Yui at sinagot pa rin siya ng may tapang. Lalong kumulo ang dugo ng lalaki sa sarcasm nito habang si Kang Gayonwoo naman ay napatingin na lamang sa dalawa na tila pagod na sa kanilang pagtatalo.
Maya-maya ay lumapit si Kang Gayunwoo kay Dojan at naiinis na pinuna ang patuloy nitong pagtitig sa cellphone na para bang wala ng ibang mahalaga. Sinabihan niya itong itabi na ang useless na cellphone bago tuluyang mawalan ng pasensya. Hindi siya pinansin ni Dojan at sa halip ay nakita niya ang isang bagong alert mula sa chat AI na bumabati sa kanyang pagtakas mula sa halimaw at nagtatanong kung nasaktan ba siya. Nagbabala ang system na kailangan nilang maging maingat sa anumang open wounds dahil naaamoy ng mga halimaw ang dugo ng tao. Ipinaliwanag nito na mahalagang matakpan o maitago ang kanilang scent para hindi sila masundan ng mga halimaw. Habang patuloy na naiinis si Kang Gayunwoo dahil hindi siya pinapansin ni Dojan ay bigla nitong ibinuga ang usok ng sigarilyo sa mukha niya at mariing sinabing itabi na niya ang cellphone at makinig kapag may kausap sa kanya. Kalmado lamang siyang tinitigan ni Dojan at malamig na sinabing patayin niya ang sigarilyo kung ayaw niyang lapain siya ng isang forest monster. Natigilan si Kang Gayunwoo sa sobrang gulat at galit sa tapang ng sagot ni Dojan. Lumapit siya ng agresibo na tila handang gumawa ng gulo pero agad na magitan ang lalaking nakasalamin at sumang-ayon na mas mabuting patayin na lang talaga nito ang sigarilyo. Sinubukan ng lalaking nakasalamin na pakalmayin ang lahat at ipinaalala na sobrang tensyonado na sila at wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa kagubatang ito. Ipinaliwanag niya na bigla silang napunta sa isang hindi kilalang lugar at sinalakay ng mga nakakatakot na halimaw ng walang anumang babala kaya hindi ngayon ang oras para mag-away at magtalo. Para mabuhay sila ay kailangan nilang magtulungan sa halip na ubusin ang lakas nila sa pag-aaway sa isa't isa. Sumang-ayon naman ang isang babae at sinabing tama siya dahil wala silang mapapala kung magpapatuloy ang kanilang pagtatalo. Iginiit ng lalaking nakasalamin na kailangan nilang magkaisa pero bigla siyang naputol ng isang napakalaking anino ang dumaan sa ibabaw ng kagubatan kasabay ng isang nakakakilabot na sigaw. Agad na nagpanik ang mga estudyante nang mapagtanto nilang napalibutan sila ng ilang lumilipad na halimaw na tila sinundan sila hanggang sa kinaroroonan nila. Sinubukan ng lalaking nakasalamin na manatiling kalmado at sumigaw na huwag silang mataranta dahil may pagkakataon pa silang makatakas kung kikilos sila agad. Ipinaalala niyang hindi naman ganoon kabilis ang mga halimaw kanina kaya inutusan niya ang lahat na yumuko at tumakbo papunta sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Ngunit biglang napasigaw sina Kang Gayunwoo at Yunria at binalaan ang lalaking nakasalamin tungkol sa isang nakamamatay na panganib na nasa mismong harapan niya. Dahan-dahan siyang napalingon at tuluyang natigilan nang makita ang isang lumilipad na halimaw na halos nakadikit na sa mukha niya. Doon niya napagtanto na mas mabilis pala ang mga nilalang na ito kaysa sa inakala niya at wala na siyang oras para makaiwas. Ngunit bago pa siya tuluyang maabot ng halimaw ay isang napakalaking kamao ang biglang dumurog sa ulo nito at umalangaw-ngaw ang malakas na impact sa buong kagubatan. Mula sa mga puno ay lumitaw ang isang napakalaking muscular orc na sa isang bagsak lamang ng wooden club ay tuluyang dumurog sa higanteng moth. Bumagsak ang wasak na katawan ng halimaw sa lupa at nagliparan ang mga alikabok habang nakatulala lamang ang mga nakaligtas na estudyante sa hindi nila inaasahang nasaksihan. Isang napakalakas na dagandong na sigaw ang pinakawalan ng Green Orc bilang pagpapakita ng tagumpay nito laban sa flying monster. Maya-maya ay may lumitaw pang isang orc na may hawak na napakalaking espada at sa isang mabilis na galaw ay pinaghati nito sa dalawa ang isa pang halimaw. Sumali rin sa labanan ng isang female orc na may hawak na spear at walang kahirap-hirap nitong tinuhag ang isa pang flying monster hanggang sa tuluyang maalis ang lahat ng agarang panganib sa paligid. Hindi makapagsalita ang mga estudyante habang pinapanood ang brutal na labanan at nanatili silang nakatulala sa sobrang gulat. Maging ang lalaking nakasalamin ay nanlaki ang mga mata habang pinagmamasdan ang mga Green Warriors at hindi niya malaman kung mga kakampi ba ang mga ito o isa na namang mas malaking bangungot. Nang tuluyang bumagsak ang huling flying monster ay natapos din ang napakabilis ngunit napakalupit na labanan. Nanatiling nakatayo ang mga orc sa ibabaw ng mga bangkay at buong pagmamalaking itinaas ng isa sa kanila ang ulo ng isang napatay na moth na parabang isang trophy. Hindi alam ng lalaking nakasalamin kung ano ang susunod nilang gagawin dahil malinaw na iniligtas sila ng mga mandirigmang ito pero hindi pa rin niya alam kung ligtas ba talaga silang kasama ng mga ito. Biglang tinitigan ng isang orc ang mga estudyante at sinabi nitong mga ordinaryong tao lamang sila na halos mapunit na ng forest moths.
Agad na itinaas ng lalaking nakasalamin ang dalawang kamay bilang tanda ng kapayapaan at sinubukang ipaliwanag na wala silang armas at sugatan na sila kaya wala silang anumang balak na manakit. Ngunit walang kahit kaunting awa ang ipinakita ng isang orc at bigla itong sumugod saka pinabagsak ang binata. Malamig nitong ipinahiwatig na napakadaling biktimahin ng mga tao. Tinitigan naman ng leader ng Green Warriors ang natitirang grupo ng may matinding pagnanasa sa dugo at malinaw na ipinakitang wala silang anumang dapat pag-usapan sa mga tao. Sa biglaang pagpatay ay agad na umatras si Kang Gayunwo at pumwesto sa harap ng mga babae upang protektahan sila habang binabalaan ang lahat na mag-ingat dahil maaaring gumagamit ng magic ang mga nilalang na ito. Isang orc naman ang tumingin sa mga bangkay sa lupa at kinutya ang mga hanggal na taong pumasok sa isang napakadelikadong kagubatan nang wala man lang dalang armas para ipagtanggol ang kanilang sarili. Napuno ng malamig na pawis si Kang Gayunwo habang tuluyan siyang nawawala ng pag-asa at hindi niya alam kung paano niya ililigtas ang sarili at ang kanyang mga kaklase. Itinaas ng isang warrior ang napakalaking stone axe nito sa ibabaw ni Kang Gayunwo at inutusan siyang tanggapin ang kanyang kamatayan kaya napaisip ang binata kung dito na ba talaga matatapos ang buhay nilang lahat. Ngunit sa huling sandali ay biglang sumigaw si Dogen at tinawag ang mga orc bilang mga kapatid gamit ang sarili nilang wika. Nanlaki ang mga mata ng leader ng mga orc sa sobrang gulat at agad nitong pinahinto ang kanyang kamay bago bumagsak ang hawak nitong armas. Habang mahigpit pa ring hawak ang kanyang cellphone ay matatag na ipinahayag ni Dogen na gusto niyang makipag-usap. Tuluyang natigilan ang ibang estudyante sa sobrang tapang ng ginawa niya dahil hindi nila maisip kung paano niya nagawang makipag-usap sa mga nilalang na ilang segundo lamang ang nakalipas ay handa nang patayin sila. Lalo namang naguluhan ang mga Green Warriors at nagsimula silang magbulungan dahil hindi nila maintindihan kung paano nakakapagsalita ang isang ordinaryong tao gamit ang kanilang sacred tongue. Hindi makapaniwala sina Han Yui at Yunria habang pinagmamasdan si Dogen na walang kahirap-hirap na nakikipag-usap sa mga napakalaking nilalang gamit ang sarili nilang wika. Patuloy na nagsalita si Dogen at tinawag silang mga dakilang Warriors of the Earth sa kamagalang na hiniling na ibaba muna nila ang kanilang mga armas upang mapag-usapan nila ng maayos ang sitwasyon. Maya-maya ay lumipat ang eksena sa Orc Tribal Campsite sa kalagitnaan ng gabi kung saan makikita ang mga traditional huts na nakapaligid sa isang malaking bonfire sa gitna. Mabigat ang mukha ng warrior leader habang naglalakad sa loob ng kanilang kampo at tahimik na iniisip ang malagim na sinapit ng kanilang scouting squad. Nang makita niya ang mga sugatang warriors ay lalo siyang nabahala dahil hindi niya alam kung paano niya haharapin ang Grand Chieftain matapos mawalan ng napakaraming mandirigma sa labanan. Tinanong naman siya ng isang orc kung ligtas ba niyang naprotektahan ang treasured item na nakuha mula sa sakripisyo ng isang warrior at agad namang kinumpirma ng leader na ligtas pa rin ang mahalagang bagay na iyon. Tiniyak ng warrior na ang reward na nakuha nila kapalit ng dugo at buhay ng kanilang mga kasama ay ligtas na may hahatid mismo sa kamay ng Grand Chieftain. Binigyang diin niya na binili ng buhay ng kanilang mga warriors ang sacred item kaya para sa kapakanan ng buong clan ay kailangang makuha ng kanilang pinuno ang kapangyarihang taglay nito. Inutusan niya ang mga bantay na siguraduhin hindi mapupunta ang artifact sa kamay ng mga taksil na tao na nakagapos ngayon sa lupa bilang mga bihag. Lumapit naman ang isang guard at kinumpirma sa leader na malinaw nilang narinig na isa sa mga taong iyon ay nakapagsalita ng kanilang orc language nang walang kahit anong pagkakamali. Tiningnan ng leader si Dogen at napansin ang kakaiba nitong kasuotan kaya naisip niyang maaaring bihira at mahalagang tao ito. Posibleng isa pa itong importanteng noble sa mundo ng mga tao. Samantala ay palihim na nagtanong si Han Yui kay Dogen kung may translation app ba ang cellphone niya at kung paano sila makakatakas sa gulong kinasadlakan nila. Lalo siyang nataranta nang mapansin niyang nakagapos ang mga kamay ni Dogen dahil kung mawawala sa kanila ang cellphone ay hindi na nila magagamit ang paraan para makipag-usap sa mga orc. Tinanong naman ng guard kung ano ang dapat nilang gawin sa mga bihag pero sinabi ng leader na hindi siya ang may karapatang magpasya tungkol sa kapalaran ng mga ito. Umalis siya habang ipinapaalala na ang mga tao ang itinuturing na eternal enemies ng mga orc at ang Grand Chieftain mismo ang magbibigay ng huling hatol sa kanilang kapalaran. Ilang sandali pa ay dumating si Chieftain Targon na agad namukod tangi dahil sa napakalaking battle axe na nakapatong sa balikat niya at sa mabigat niyang armor.
Mabigat ang bawat hakbang ng kinatatakutang tribal leader habang papalapit siya kay Dogen hanggang sa tuluyan itong huminto sa mismong harapan ng batang bihag. Matindi ang hinala sa kanyang mga mata habang tinitingnan si Dogen at sinusubukang alamin kung totoo bang kaya ng isang ordinaryong tao na magsalita gamit ang sacred tongue ng kanilang warrior race. Tahimik lamang si Dogen at diretsyo niyang tinitigan si Targon habang unti-unting pinapawisan ng malamig at pilit na pinapanatiling kalmado ang sarili sa harap ng napakalaking banta. Kinutya ni Targon ang kanyang pananahimik at ipinahiwatig na alam na niyang isa lamang itong bluff dahil hindi niya kailanman pinaniwala ang kayang magsalita ng orc language ang isang tao. Itinaas niya ang napakalaking battle axe habang ipinapakita ang matinding galit at sinabing likas na sinungaling ang mga tao. Ngunit bago pa bumagsak ang kanyang armas ay bahagyang ngumiti si Dogen at lihim na inactivate sa kanyang isip ang sync command para gamitin ang kanyang pinakamalaking trump card. Naalala niya kung paano niya dati tinanong ang chat AI kung paano gumagana ang sync at ipinaliwanag ng system na sa prosesong ito ay maaari silang direktang magbahagi ng thoughts. Dahil gumagamit ito ng mana na dumadaloy sa paligid ay hindi na niya kailangang gamitin mismo ang cellphone para makipag-communicate. Tinanong pa noon ni Dogen kung ano ang tunay na pakinabang nito at ipinaliwanag ng system na mawawala na ang pangangailangang mag-type sa screen kaya tataas ng malaki ang survival odds niya sa ganitong mapanganib na lugar. Agad niyang tinanggap ang alok dahil halos ubos na ang battery ng cellphone niya at alam niyang kakailanganin niya ang tulong ng chat AI para mabuhay. Bumalik sa kasalukuyan at agad kinumpirma ng system na malinaw nitong natanggap ang sync command ni Dogen at sisimulan na nito ang proseso. Isang asul na magical aura ang biglang bumalot sa katawan ni Dogen at lumitaw ang notification na nagsasabing matagumpay ang sync. Maya-maya ay narinig niya ang boses ng chat AI na direktang umaalingaw-ngaw sa kanyang isip at tinanong kung naririnig ba niya ito. Tahimik na sumagot si Dogen sa isip niya habang papalapit na ang napakalaking axe ni Targon. Tinanong ng system kung paano ito makakatulong kaya agad na iniutos ni Dogen na i-activate nito ang language translation para makapagsalita siya. Biglang nagsalita si Dogen sa perpektong orc language at binati si Chieftain Targon na ikinagulat ng higanteng warrior dahil sa kalmado at kumpiyansang boses ng tao. Tinawag niya ang mga orc bilang dakilang warriors of the earth at matatag na hiniling na turuan siya ng kanilang wika ng permanente upang makapag-usap sila ng maayos at mapagkasunduan ang kanilang mga kondisyon. Ipinaalam ni Dogen na gusto niyang makipag-usap at hiniling niyang ibaba muna ng mga orc ang kanilang mabibigat na armas para magkaroon sila ng maayos na pag-uusap. Ngunit walang anumang pag-aalinlangan na ibinagsak ni Chieftain Targon ang napakalaking axe at bumaon ang talam nito sa lupa sa mismong tabi ni Dogen bilang malinaw na babala. Malamig na ipinaalala ni Targon na ang pag-alam sa kanilang wika ay hindi nangangahulugang may karapatan ng mabuhay ang isang tao at kailangan ni Dogen ng tunay na dahilan para siya ay iligtas. Itinuro niya ang dugong talam patungo kay Han Yui at ipinahiwatig na siya ang susunod na mamamatay kung hindi makapagbibigay ng sapat na dahilan si Dogen dahil hindi sila maliligtas ng mga kasinungalingan. Nanginginig sa takot si Han Yui habang nakaupo sa lupa at tuluyang napaiyak sa harap ng higanteng warrior. Hindi niya maintindihan kung sino ang mga nilalang na ito at kung bakit sila napunta sa ganitong sitwasyon. Sa isip ni Dogen ay ipinaliwanag ng chat AI na ang mga nilalang nakaharap nila ay mga orc at isa silang warrior race na higit kan inuman ay napupuot sa humanity. Tiniyak ng system na kung mauunawaan ni Dogen ang kanilang customs ay may pagkakataon siyang baguhin ang sitwasyon at tinanong kung handa na ba siyang kumilos laban sa banta. Binigyan naman siya ni Targon ng huling pagkakataon para magsabi ng bagay na sapat upang kumbonsihin siyang huwag silang patayin. Kasabay nito ay tinanong ng chat AI si Dogen kung gusto niyang malaman kung paano male iligtas si Han Yui. Nakatingin lamang ang babae sa dagwang talam habang ipinapalam ng system kay Dogen na nasa kritikal na sitwasyon na ang buhay nito. Inutusan siya ng chat AI na huwag nang magsalita ng kusa at mula sa puntong iyon ay eksaktong ulitin lamang ang bawat salitang ibibigay nito kung gusto niyang mailigtas ang babae. Walang sinayang na oras si Targon at muling itinaas ang napakalaking axe patungo kay Han Yui habang malamig na ipinapakitang ubos na ang oras na ibinigay niya para makapagpaliwanag ito. Ngunit bago tuluyang bumagsak ang armas ay biglang isinigaw ni Dogen ang eksaktong salitang ibinigay ng system kaya agad napahinto ni Targon ang kanyang axe ilang pulgada lamang mula sa mukha ni Han Yui.
Kahit nakagapos pa rin ang kanyang mga kamay ay malinaw at buong tapang na ipinahayag ni Dogen sa wika ng mga orc na sila ang tunay na descendants ng isang sinaunang sacred warrior. Tuluyang natigilan si Targon sa revelasyon ni Dogen at nanlaki ang mga mata habang pilit inuunawa ang sinabi nito. Mula sa malayo ay tahimik na pinagmamasdan ng isa pang orc leader ang nangyayari at dahan-dahan itong tumango bilang pagpapakita ng matinding respeto sa sinabi ng binata. Ngunit sa halip na umatake ay dahan daw ang lumuhod ang kinatatakutang chieftain sa harap ni Dogen bilang pagpapakita ng malalim na respeto at katapatan sa sacred lineage. Hindi maintindihan ni Han Yui ang biglaang pagbabago ng sitwasyon kaya palihim siyang nagtanong kung ano ang nangyayari pero aminado si Dogen na wala rin siyang ideya. Nakatingin din sina Kang Gayunwoo at Yunria sa eksena ng hindi makapaniwala habang napagtanto ni Kang Gayunwoo na siguradong napakalaki ng kahulugan ng pangalang binanggit ni Dogen para sa mga orc. Mahina namang sinabi ni Dogen sa grupo na sa ngayon ay nagawa man lang ng bluff na iyon na panatilihin silang buhay. Napabuntong hininga si Han Yui sa wakas at sinabing kahit paano ay nagsisimula na niyang maintindihan ang kakaibang logic sa likod ng magulong sitwasyon nila. Ngunit biglang sumingit ang isang mayabang na pasahero at pasiga na sinabi na napagkakamalan lang sila ng mga orc sa kainutusan si Dogen na sabihin sa mga ito na agad silang lahat. Paulit-ulit niyang isinigaw ang sacred name habang buong yabang na ipinagmamalaki ang sarili at hinihampas ang dibdib niya sa harap ng mga naiinis na warriors. Patuloy pa siyang nanginsulto sa mga Green Warriors at agresibong inutusan ang mga ito na lumapit at kalagan sila ng walang anumang dahilan para maghintay pa. Biglang tumayo si Targon na nag-aalab sa galit at mariing ipinaalala na hindi sila lumuhod para pagsilbihan ang descendants ng sinaunang warrior. Ipinaliwanag niya kay Dogen na lumuhod lamang sila bilang respeto sa sakripisyong ginawa ng sinaunang warrior kaya lalo namang naging tensyonado ang binata. Sa sobrang galit ay sinabi ni Targon na ibinigay ng mga sinaunang warriors ang kanilang buhay para sa kanilang mga tao at hinding-hindi sila magsasalita ng ganoon kawalang respeto. Puno ng puot ang mga mata ni Targon habang ipinahayag niyang tulad ng una niyang hinala ay mga sinungaling at manlilinlang lamang ang mga taong ito. Agad niyang iniutos ang kanilang execution at isang orc ang itinaas ang espada sa likuran ng maingay na pasahero upang patayin ito. Napapikit ang lalaki habang nanginginig sa takot at naghahanda sa pinakamasamang mangyayari hanggang sa umalangaw ang isang matinis na tunog ng bakal malapit sa kanyang ulo. Ngunit nang mapagtanto niyang buhay pa siya ay dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at naguluhan kung ano ang pumihil sa nakamamatay na atake ng orc. Nanginginig siya habang tumutulo ang malamig na pawis sa mukha at tuluyang nagulat nang makita ang biglaang kaguluhang sumiklab sa paligid. Isang matalim na kutsilyo ang bumagsak sa lupa at malinaw na ipinakitang biglang naitaboy ng isang hindi nakikitang puwersa ang sandata ng warrior. Sa mismong sandaling iyon ay isang flying beast ang biglang sumalakay sa orc na muntik nang pumatay sa mga bihag at bumaon ang mga claws nito sa likod ng warrior kaya tuluyang nagkagulo ang buong kampo. Isang orc ang napasigaw at agad na binalaan si Chieftain Targon na nilulusob na ng napakaraming higanting moth ang kanilang kampo. Mula sa madilim na kalangitan ay sunod-sunod na bumaba ang 12-dosenang nilalang at nagsimula silang manaira at pumatay habang umaalingaw ang mga sigaw na nasa ilalim na sila ng siege. Agad na kumilos si Targon at iwinasiwas ang napakalaking axe upang mapabagsak ang isang flying beast na nagtangkang umatake sa kanya mula sa likuran. Mabilis niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga sundalo at isinigaw na sila ang proud warriors of the earth at kahit sugatan ay hindi kayang talunin ng mga moth ang kanilang lakas. Umalangaw ang mababanggas na sigaw ng mga orc habang nagliliyab sa pula ang kanilang mga mata at sabay-sabay silang sumugod sa madugong labanan laban sa mga sumasalakay na monsters. Sa gitna ng kaguluhan ay napansin ni Han Yui ang kutsilyong bumagsak sa lupa kaya mabilis siyang gumapang papunta rito at tinawag ang atensyon ni Dogen. Agad na kinuha ni Dogen ang kutsilyo at mabilis na pinutol ang tali sa sarili niyang mga kamay. Napabuntong hininga siya sa ginhawa ng tuluyang makawala at agad na lumapit kay Han Yui para sabihing iabot nito ang mga kamay niya upang maputol din ang kanyang mga tali. Agad namang sumunod si Han Yui habang patuloy ang kaguluhan sa paligid nila. Biglang muling umalangaw sa isip ni Dogen ang boses ng chat AI at binalaan siyang may bagong energy signature na malapit sa kanila.
Habang pinuputol niya ang mga tali ni Kang Gayunwo ay tinanong niya kung anong klaseng energy iyon at ipinaliwanag ng system na isa itong special trait. Nagtaka si Kang Gayunwo sa naririnig niyang sinasabi ni Dogen pero ipinaliwanag ng chat AI na ang trait ay kumakatawan sa isang fortunate encounter na maaaring matagpuan sa foreign world na ito. Binigyang diin pa ng system na maaaring maging napakahalaga sa survival ni Dogen ang mysterious energy na iyon sa mapanganib na mundong ito. Samantala ay desperadong sinusubukan ni Han Yui na kalagan ang tali ni Yunria habang pabulong na nagmumura dahil sobrang higpit ng buhol. Nagpasalamat si Yunria habang umiiyak pero sinabi ni Han Yui na gagawin naman niya iyon para sa kahit sino kaya hindi na kailangan pang magpasalamat lalo na sa ganitong sitwasyon. Samantala ay makasariling nagmakaawa ang isang matabang lalaki na siya muna ang palayain at tinanong pa kung kailangan ba talaga nilang abalahin ang sarili nila sa matandang nakagapos sa tabi niya. Hindi pinansin ni Han Yui ang kanyang reklamo at sa halip ay nagtanong kay Dogen kung basta na lang ba nito itinapon ang kutsilyo para habulin ang kung anuman ang nakita niya sa loob ng kampo. Nagtaka siya kung saan tumakbo si Dogen ngunit hindi niya napansin na nakalusot na ang binata papunta sa isa sa mas malalaking monster tents. Sa loob ng madilim na tent ay agad nakita ni Dogen ang isang nakakandadong wooden chest na kanina pa mahigpit na binabantayan ng mga warriors. Dahan-dahan siyang pumasok sa tent at tuluyang huminto sa mismong harapan ng misteryosong chest. Hingal na hingal si Dogen matapos ang mabilis niyang pagtakbo at sa gitna ng matinding adrenaline ay nakatitig siya sa wooden chest habang tinatanong ang AI system kung nasa loob nga ba nito ang mysterious energy. Kinumpirma iyon ng system at ipinaalala sa kanya kung naaalala ba niya kung gaano kalubang nasugatan ang mga orc mula sa scouting team noong una nila itong makita. Ipinaliwanag ng chat AI na malamang ay matinding pinsala ang tinanggap ng mga ito habang pilit nilang inililigtas ang trait na nakatago sa loob ng chest. Dahil dito ay malaki ang posibilidad na ang bagay na nasa loob nito ay isang prize trait na dapat sana nilang iharap sa Grand Chieftain. Dahan-daang inabot ni Dogen ang latch ng chest habang muling ipinaalala ng system na nasa Carmen Continent sila ngayon. Ipinaliwanag nito na kailangan niyang maging napakalakas para mabuhay sa mundong ito at maraming paraan para makamit ang layuning iyon. Nang tuluyang buksan ni Dogen ang wooden chest ay bumungad sa kanya ang isang napakalaking pusong kumikislap at patuloy na tumitibok. Agad itong nakilala ng system bilang puso ng isang ogre. Ipinaliwanag ng chat AI na ang mga ogre ay mga napakalalakas na monsters na kayang magdulot ng matinding pagkawasak at ang pagkain sa puso nito ay maaaring magbigay ng napakalaking lakas sa sinumang makakakonsumo nito. Maingat na kinuha ni Dogen ang kakaiba at dagwang organ habang mahigpit naman siyang binalaan ng system tungkol sa napakalaking panganib ng pagkain nito. Direkta nitong ipinaliwanag na maaaring ikamite niya agad ang pagtatangkang kainin ang ganitong kalaking kapangyarihan kung hindi handa ang katawan niya. Ang puso ay naglalaman ng pure crystallized mana na sisira at muling bubuo sa kanyang katawan sa pamamagitan ng matinding sakit na halos hindi kayang tiisin. Binalaan siya ng chat AI na napakataas ng posibilidad na mauwi siya sa fatal shock at sa huli ay si Dogen lamang ang makakapagdesisyon kung handa siyang isugal ang buhay niya para rito. Saglit na natigilan si Dogen habang nakatitig sa puso at naalala ang lahat ng karahasang nasaksihan niya mula nang mapunta siya sa mundong ito. Bumalik sa isip niya ang kakilakilabot na eksena ng salakayin ng flying beast ang bus at isa-isang patayin ang mga pasaherong wala man lang pagkakataong lumaban. Naalala rin niya kung paano walang awang pinabagsak ng mga orc ang lalaking nakasalamin matapos nilang mapuksa ang giant moth sa kagubatan. At higit sa lahat ay naalala niya si Chieftain Targon na walang pag-aalinlangan na itinaas ang napakalaking battle axe para patayin si Han Yui. Sa puntong iyon ay nagpasya si Dogen na ayaw na niyang manatiling isang walang kalaban ang biktima sa gitna ng walang katapusang bloodbath na ito. Kaya gumawa siya ng isang matinding desisyon. Walang pag-aalinlangan niyang kinagat ang tumitibok na puso ng ogre at buong tapang na isinugal ang sarili niyang buhay para lamang mabuhay. Agad na napaluhod si Dogen sa sahig ng hut habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig at ramdam niya ang biglaang epekto ng mapanganib niyang desisyon. Nanlaki ang kanyang mga mata at nagsimulang umumbok ang mga ugat sa mukha niya habang hindi kapani-pani walang sakit ang biglang damaloy sa buong katawan niya. Bumagsak siya ng pasubsob sa sahig habang namimilipit sa sakit at umuubo ng dugo habang unti-unting kumakalat sa kanyang mga ugat ang napakalaking kapangyarihan ng ogre.
Napapangiwi siya sa matinding sakit habang hirap na hirap huminga at kasabay nito ay narinig niya sa kanyang isip ang chat AI na nagsabing nagsimula na ang mana engravings process. Binalaan siya ng system na ni-restructure na ng mana ang kanyang katawan at mas lalo pang titindi ang sakit habang nagpapatuloy ang proseso. Mahigpit nitong ipinaalala na kailangan niyang manatiling conscious anuman ang mangyari dahil kapag nawalan siya ng malay ay maaari siyang tuluyang lamunin at wasakin ng kapangyarihang nasa loob ng katawan niya. Patuloy siyang hinikayat ng chat AI na kayanin niya ang sakit at sabay nilang lampasan ang proseso habang buong lakas na sumisigaw si Dogen sa loob ng madilim na hut. Samantala sa labas ay lumapit ang isang soldier kay Chieftain Targon at humingi ng pahintulot na iulat ang naging resulta ng kanilang kamakailang labanan. Sinimulan ng warrior ang report tungkol sa biglaang pag-atake ng mga giant moths at kung paano hinarap ng kanilang mga tauhan ang ambush. Sa kabila ng sorpresang pag-atake ay iniulat nitong wala silang naging casualties at wala ring kritikal na sugatan sa kanilang hanay. Hindi naman nabahala si Targon sa mga moth at sinabing simpleng mga insekto lamang ang mga iyon kaya hindi nila kayang pabagsakin ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay galit niyang tinanong kung nasaan na ang mga human captives. Sumagot ang soldier na lumalaban ang mga tao at itinuro si Kang Gayunwu na kasalukuyang desperadong nakikipaglaban gamit ang espada laban sa isang orc na may hawak na axe. Hingal na hingal si Kang Gayunwu at nilalamig sa pawis habang ginagamit ang lahat ng natitira niyang lakas upang salagin ang sunod-sunod na atake ng napakalaking warrior. Nakapwesto siya sa harap ni Yunria at Han Yui habang mahigpit niyang hawak ang espada kahit nanginginig na ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng pagod ay napasigaw si Yunria sa takot habang tinatawag ang pangalan niya pero pinatahimik siya ni Kang Gayunwu dahil kailangan niyang manatiling nakatutok sa laban. Napansin naman ng ibang orc soldiers na nakakaya niyang lumaban ng maayos para sa isang ordinaryong tao kahit halatang wala siyang anumang formal training. Lumapit si Targon at pinanood ang kanilang duel habang pinuri ang tapang ni Kang Gayunwu na humawak ng espada at ipagtanggol ang kanyang mga kasama. Para kay Targon ay taglay ng binata ang puso ng isang tunay na warrior. Kaya iniutos niya sa kanyang sundalo na tapusin si Kang Gayunwu nang may karangalang nararapat sa isang tunay na mandirigma. Agad na ibinagsak ng orc ang isang mabigat na strike na halos hindi nasalag ni Kang Gayunwu. Namamanhid ang kanyang mga braso sa lakas ng impact at doon niya tuluyang napagtanto kung gaano kalayo ang physical strength ng Green Warrior kumpara sa isang ordinaryong tao. Patuloy na bumagsak ang mabibigat na atake ng orc at paulit-ulit na nagbanggaan ang kanilang mga armas sa harap ng takot na sina Yunria at Han Yui. Sa huli ay ginamit ng orc ang napakalaking lamang nito sa lakas para tuluyang maitulak si Kang Gayunwu sa lupa at tuluyang ma-overwhelm ang nanghihina ng katawan ng binata. Sa isang mabilis at marahas na tulak ay tuluyang napadisarm ng warrior si Kang Gayunwu at lumipad ang espada mula sa kanyang kamay matapos itong tamaan ng malakas. Umikot ang espada sa ere bago bumaon sa lupa at tuluyang naiwan si Kang Gayunwu na walang anumang panlaban. Napamura siya sa frustration habang nakatitig sa kalaban at unti-unting napupuno ng takot at kawalan ng pag-asa. Itinaas ng orc ang stone axe nito para ibigay ang finishing blow at sa isip ni Kang Gayunwu ay parang wala ng ibang hantungan kundi ang mamatay ng walang kabuluhan. Ngunit biglang may mabilis na aninong dumaan at sa isang napakabilis na slash ay tinamaan ang leeg ng orc bago pa nito maibagsak ang armas. Nanlaki ang mga mata ni Kang Gayunwu sa sobrang gulat dahil hindi niya maunawaan kung sino ang sumagip sa kanya sa mismong huling sandali. Natigilan din ang ibang Green Warriors sa bilis ng biglaang pag-atake mula sa kagubatan. Bumagsak ang wala ng buhay na katawan ng orc sa lupa at doon nila nakita si Dogen na may hawak na dagwang espada habang malamig at matalim ang kanyang tingin. Hindi makapaniwala si Targon nang makita niyang isang ordinaryong tao ang nakapatay sa isa sa kanyang warriors. Naalala pa niya na ilang minuto lamang ang nakalipas ay gumagapang sa sahig si Dogen dahil sa matinding sakit. Ngayon ay nakatayo na ito sa harap niya na para bang ibang tao na. Tiningnan ni Dogen si Targon nang may pangmamaliit at tila ng aasar na tinanong kung Targon nga ba talaga ang pangalan nito habang kinukutya ang pagiging dakilang chieftain ng halimaw. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi at bahagyang ngumiti habang casual na sinabing napakasarap ng kanyang kinain. Lumipat ang eksena sa loob ng hut kung saan makikitang walang laman ang wooden chest at malinaw na tuluyan ng naubos ang tumitibok na puso ng ogre.
Agad na nagdugtong-dugtong ang mga pangyayari sa isip ni Targon at napuno siya ng matinding galit nang mapagtanto niyang kinain ni Dogen ang sacred relic ng kanilang tribo. Umungal siya sa galit at agad na sumugod para umatake pero nasalag ni Dogen ang kanyang strike gamit ang espada. Sa gitna ng kanilang paglalaban ay tinanong ni Dogen sa isip ang chat AI kung ano talaga ang posibilidad niyang mapabagsak ang napakalaking halimaw. Sinagot siya ng system na wala pang 10% ang chance niyang manalo. Tinanong niya kung may paraan para tumaas ang posibilidad niyang manalo pero ipinaliwanag ng system na imposible iyon gamit ang current stats niya. Dahil dito ay humingi si Dogen ng impormasyon tungkol sa species ni Targon at doon niya nalaman na minsan nang inalipin at pinamunuan ng mga tao ang mga orc. Dahil sa mapait na kasaysayang iyon ay nagkaroon sila ng matinding puot sa humanity at naging mabilis din silang magalit. Nagpasalamat si Dogen sa useful intel ng system kaya tinanong siya nito kung ano ang balak niyang gawin pagkatapos. Sa halip na umatras ay sinabi ni Dogen na mukhang madaling uminit ang ulo ng mga halimaw na ito kapag may umaagaw sa kanilang pagkain. Lalo pa niyang pinukaw si Targon at tinanong kung nagalit ba ito dahil hindi raw sila nakatanggap ng sapat na latay noong panahon na alipin pa sila. Tuluyang sumabog sa galit si Targon at umungal habang sunod-sunod na minumura si Dogen dahil sa walang pakundangan nitong pang-iinsulto. Bahagyang ngumiti si Dogen at mapanuyang tinanong kung tinamaan ba niya ang isang masakit na punto. Maging ang system ay humanga sa ginawa niya at ipinaliwanag nitong tama ang kanyang diskarte dahil tuluyan ng nayanig ang emosyon ni Targon at maaapektuhan nito ng malaki ang focus niya sa laban. Patuloy na umungal ang orc chieftain at nagbantang dudurugin si Dogen pero ipinaalam ng chat AI na biglang tumaas ng malaki ang chance niyang mabuhay. Bumalik naman ang eksena sa isang alaala mula sa school kung saan makikita ang isang blankong papel na may tanong tungkol sa ultimate dream ng isang estudyante. Makikita ang batang si Dogen na nakasuot ng school uniform habang tahimik na nakatitig sa papel sa ibabaw ng kanyang desk. Napansin ito ng isang kaklase at pabilong sinabi na parang bubutasan na niya ng tingin ang papel dahil wala pa rin siyang naisusulat. May isa pang estudyante na lumingon sa kanya at nagtanong kung wala ba talaga siyang goal o ambisyon na gusto niyang habulin sa buhay. May kaklase namang buong yabang na nag-pose at ipinagmalaki na ang pangarap niya ay maging isang top underground dealer na ikinagulat naman ni Dogen. Sa likuran ay may iba pang estudyanteng nagsasabing pera lang ang gusto nilang makuha sa buhay habang may isang babae namang nang asar at sinabing wala nga raw siyang pera. Sa kabilang banda ay pinag-uusapan naman ng ilang estudyante si Han Yui dahil buong araw lang itong nakatutok sa cellphone habang abala sa AI chat app. Sinubukan ng kaibigan ni Dogen na palakasin ang loob niya at sinabing huwag siyang mag-alala dahil darating din ang araw na makikita niya ang isang bagay na tunay niyang gugustuhin gawin. Tinanong ni Dogen kung talagang naniniwala siya roon at buong kumpiyansang sumagot ang kaibigan niya ng oo kahit hindi man iyon maging isang napakalaking pangarap. Sa sandaling iyon ay unti-unting napagtanto ni Dogen na sa wakas ay nakahanap na siya ng tunay na purpose sa buhay. At sa ngayon ay simple lamang ang purpose na iyon. Ang manatiling buhay sa gitna ng laban na maaaring maging buhay o kamatayan. Muling nagtanong si Dogen sa system kung ano ang kailangan niyang gawin para manalo sa laban kay Targon pero malamig na sinabi ng AI na walang paraan para manalo siya sa laban na ito. Dahil hindi niya agad naintindihan ang ibig sabihin nito ay nalito siyang nagtanong kung ano ba talaga ang tinutukoy ng system sa negatibong sagot nito. Ipinaliwanag ng chat AI na ang probability na tumaas matapos niyang asarin ang kalaban ay hindi chance niyang manalo kundi chance niyang mabuhay at makatakas. Habang patuloy na marahas na umaatake si Targon at tinatawag siyang maruming daga ay muling nagbabala ang system na halos wala siyang posibilidad na talunin ang boss. Sa gitna ng kanyang pagkalito at matinding pressure ay desperadong nagtanong si Dogen kung ano ang dapat niyang gawin. At sa halip na bigyan siya ng paraan para manalo ay direkta siyang inutusan ng system na ituon ang kanyang mga atake sa lower body ng kalaban. Ipinaliwanag ng AI na ipinakita ng scan na may dati ng injury sa tuhod si Targon kaya hindi nito kayang protektahan ng maayos ang lower half ng katawan niya. Pero agad ding nagbabala ang system na may malaking problema sa planong ito kaya lalo namang kinabahan si Dogen. Ayon sa assistant ay hilaw at magulo pa ang combat experience ni Dogen kumpara kay Targon na nakaligtas na sa hindi mabilang na mga labanan.
Dahil napakalaki ng skill gap nila ay may posibilidad na mapabagsak muna si Dogen bago pa man siya makalapit sa lower body ng kalaban. Nang mapabagsak siya sa lupa ay nagtanong si Dogen kung kaya ba talaga niyang may sigawa ang strike pero malamig lamang na sumagot ang system na kailangan lang niya itong gawin. Ipinaalala nito na kinain niya ang puso ng isang ogre kaya mas mataas na ngayon ng malaki ang physical stats niya kumpara sa isang ordinaryong tao. Mahigpit ding binalaan si Dogen na kapag nagkamali siya ngayon ay walang makakapigil sa mga monsters na patayin ang lahat ng naroon. Sa kabila nito ay buong tapang siyang sumugod sa kalaban habang umaalingaw-ngaw sa isip niya ang boses ng AI na nagsasabing kaya niya ito. Sa gitna ng kanilang matinding sagupaan ay paulit-ulit na ipinaalala ng system na kailangan niyang ituon ng atake sa lower body kung gusto niyang mabuhay. Pinagmamasdan naman ng ibang mga orc ang laban at namangha sila sa lakas na ibinigay ng Ogre Heart kay Dogen dahil isang ordinaryong tao lamang ito pero nakakaya nitong makipagsabayan kay Targon. Napansin din nila na kahit sugatan ng kanilang chieftain ay malinaw na hindi ordinaryo ang combat instinct ng binata. Ngunit may isang Green Warrior na buong kumpiyansang nagsabing hanggang dito na lamang ang swerte ng tao. Para sa kanya kahit gaano kalaking physical strength ang naibigay ng Mystical Heart kay Dogen ay isa pa rin itong walang karanasang bata na halos walang tunay na battle experience. Biglang nadulas si Dogen sa basang lupa at bahagyang nagkamali ng hakbang na pwedeng maging dahilan para tuluyan siyang matalo. Napansin iyon ng isang orc at sinabi nitong darating talaga ang sandaling magkakamali ang binata dahil kulang pa siya sa tunay na combat practice. Agad namang nakita ni Targon ang pagkakataon at kinutya si Dogen dahil malinaw raw na wala talaga itong combat experience. Ngunit sa halip na mataranta ay ginamit ni Dogen ang sandaling iyon. Bigla siyang yumuko at sa isang napakabilis at eksaktong slash ay tinamaan niya ang binti ni Targon. Doon napagtanto ng chieftain na sinadya pala ni Dogen ang pagdulas para maakit siya sa isang opening at matarget ang kanyang lower body. Pinuri naman ng AI ang ginawa niyang diskarte at inaming hindi nito inasahang ganoon kadali niyang mababasag ang guard ng boss. Muling nagtanong si Dogen kung sigurado bang tumama ang kanyang strike sa lower body at kinumpirma iyon ng system. Hindi naman natinag si Targon sa mababaw na sugat at sinabi nitong hindi sapat ang ganoong hiwa para pigilan ang kanyang momentum. Ngunit ipinaalala ng AI na hindi naman nito sinabi na sapat ng tamaan ang binti para talunin si Targon dahil may iba pa talagang plano sa likod nito. Sa mismong sandaling iyon ay biglang lumitaw mula sa dilim sa likuran ni Targon ang nakakatakot na Chon Queen at doon tuluyang naging malinaw ang tunay na plano ni Dogen. Ipinaliwanag ng system na ang nilalang na ito ang matriarch ng three-headed Chon at 10 beses ang lakas nito kumpara sa isang ordinaryong monster. Bukod dito ay may matinding obsesyon ang mga nilalang na ito sa mga tao at hindi nila nakakalimutan ang sinumang gumawa sa kanila ng masama. Kaya ang tunay na dahilan kung bakit tinarget ni Dogen ang tuhod ni Targon ay para maapektuhan ang galaw nito at maiwan siya bilang pin para sa Chon Queen habang tumatakas ang grupo. Nang malaman na niya ang kailangan nilang gawin ay agad na sumigaw si Dogen at inutusan ang lahat na tumakbo ng buong bilis para iligtas ang kanilang mga buhay. Habang tumatakbo ay patuloy niyang hinihikayat ang grupo na huwag huminto pero hingal na nagreklamo si Han Yui dahil sobrang bilis niyang tumakbo at hirap na siyang makasabay. Napamura naman si Kang Gayonwu dahil sa buong kaguluhan at nagtanong kung saan ba talaga sila papunta sa gitna ng madilim na kagubatan. May isang estudyante pang sumigaw sa isang matandang kasama nila na bilasan ang pagtakbo pero agad itong sumagot na tumahimik ito habang pilit niyang hinahabol ang grupo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Dogen nang may makita siyang hindi inaasahan sa mismong direksyon ng kanilang tinatakbuhan. Agad siyang huminto kaya naguluhan ang mga kasama niya at nagtaka kung bakit bigla siyang napatigil. Hindi makapaniwalang bamulong si Dogen habang nakatingin sa nasa harapan nila kaya napatingin din si Han Yui sa parehong direksyon kahit hindi pa rin ito maintindihan ang nangyayari. Sa kanilang pagtataka ay bigla silang nakarating sa isang maliit na settlement na nakatago sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Tahimik at simple ang lugar at iilang oil lamps lamang ang nagbibigay liwanag sa mga dirt path na napapalibutan ng mga magaspang na wooden fences. Isang lokal ang maingat na sumilip mula sa likod ng isang wooden door matapos mapansin ang pagdating ng mga estrangherong maingay at halatang hindi taga roon. May isa pang villager na tahimik na nagmasid sa kanila mula sa likod ng wooden window frame habang kapansin-pansin ang pagiging maingat nito.
Napansin ni Han Yui na masyadong maliit ang lugar para matawag na tunay na town at mas kahawig lamang ito ng isang simpleng survival outpost. Napansin din ni Kang Gayunwoo na maingat at tila nagdududa sa kanila ang mga villagers pero sinabi niyang kahit paano ay hindi naman mukhang lantaran silang hostile. Lalong na si Han Yui dahil hindi nila maipaliwanag ang kanilang sitwasyon dahil sa language barrier kaya napilitan silang umasa kay Dogen para makipag-usap. Naiwan ang mga estudyante sa labas habang pumasok si Dogen sa isa sa mga wooden cabins upang pribadong makipag-usap sa village chief. Hindi makapaniwala ang village elder habang tinatanong si Dogen kung nakatakas nga ba talaga ang grupo nito mula sa kamay ng mga mababangas na orc. Kinumpirma ni Dogen ang lahat at ipinaliwanag na tumatakbo sila mula sa mga flying chonchons at mapanganib na mga orc warriors. Naawa ang elder sa kakilakilabot na pinagdaanan nila sa kagubatan at sa ngayon ay pinili muna nitong paniwalaan ang kwento ni Dogen kahit wala silang may pakitang ebidensya. Ngunit may isang bagay pa siyang gustong malaman kaya muling tumingin ang village chief kay Dogen at diretsahang nagtanong kung saan talaga sila nanggaling bago sila napunta sa lugar na iyon. Maingat niyang ipinaliwanag na huwag sanang masamain ni Dogen ang tanong dahil kailangan lamang niyang malaman ang katotohanan para mapanatag ang mga villagers. Sa mismong sandaling iyon ay nagbabala ang AI system sa isip ni Dogen na huwag niyang sasabihin galing sila sa Earth. Nagtanong si Dogen kung bakit at ipinaliwanag ng system na kapag nalaman ng mga tao rito na nagmula sila sa ibang mundo ay maaaring maging target sila sa hinaharap. Kaya mabilis na gumawa ng cover story si Dogen at sinabi niyang kabilang sila sa isang merchant caravan na inambush ng mga orc. Pinuri naman siya ng system dahil mabilis siyang nakagawa ng kasinungalingan at malaking tulong ang dami ng webtoon na nabasa niya para makabuo agad ng ganoong kwento. Tila sapat na ang paliwanag para sa elder kaya sinabi nitong ipapaalam na lamang niya sa ibang villagers na mga stranded merchants ang kanilang mga bisita. Pagkatapos ay magalang niyang inanyayahan si Dogen na tumayo at sumunod sa kanya kaya nagulat ang binata sa biglaang kabaitan ng village chief. Ipinaliwanag ng lalaki na dahil napadpad sila sa kanyang village ay nararapat lamang na maayos niya silang tanggapin at mabigyan ng maayos na hospitality. Samantala ay nakasandal sa mesa si Han Yui habang halatang ubos na ang lakas matapos ang lahat ng nangyari sa loob lamang ng isang araw. Ang tanging gusto na lang niya ay maligo at makapagpahinga. Sumang-ayon si Yonria at sinabi nitong kahit paano ay mukhang ligtas naman ang lugar pero wala pa rin silang ideya kung paano sila makakabalik sa kanilang tahanan. Napatingin si Kang Gayunwoo kay Han Yui at tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin nang banggitin nitong hindi nila alam ang magiging kinabukasan nila. Tiningnan naman ni Dogen si Kang Gayunwoo at nagtanong kung ano ba talaga ang problema nito pero sinabi lamang ng delinquent na masyado raw komplikado ang buong backstory. Agad namang pinatigil ni Han Yui ang kanilang pagtatalo at ipinaalala na malamang ay patay na silang lahat kung hindi dahil sa tapang ni Dogen. Sa kabilang bahagi ng mesa ay naiinip na nagreklamo ang isang middle-aged man at malakas na nagtanong kung bakit ang tagal dumating ng pagkain kaya agad siyang sinabihan ng isa sa mga kasama na hinaan ang boses niya. Napansin naman ni Han Yui ang tahimik na binatang nakaupo malapit sa kanila at mausisang nagtanong kung sino ito. Mahiyain itong nagpakilala bilang isang estudyanteng nagngangalang Yang Hein kaya namangha si Han Yui dahil sa kabila ng murang edad nito ay nakasabay pa rin ito sa kanilang pagtakas. Maya-maya ay bumalik ang village chief sa mesa at nagpasalamat sa kanilang paghihintay sa kaipinaalam na handa na ang mainit na pagkain. Habang inilalabas ng mga villagers ang mga pagkain ay nagbabala ang AI system kay Dogen na mas ligtas kung hahayaan muna niyang kumain ang iba bago siya. Isang simpleng soup ang inihain ng elder na gawa sa fowl na nahuli nila noong umaga kasama ang mga lokal na gulay at humingi siya ng paumanhin dahil iyon lamang ang kaya nilang ihanda. Inanyayahan naman ni Dogen ang village chief na makisalo sa kanilang pagkain at masaya namang tinanggap iyon ng lalaki habang ipinangakong dadalhin sila sa maayos na tulugan pagkatapos nilang kumain. Ilang sandali pa ay makikita ang loob ng isang komportableng wooden room na maaliwalas sa ilalim ng mainit na liwanag ng mga kandilang nakalagay sa mesa. Pumasok sina Han Yui at Yonria habang masayang pinag-uusapan kung gaano kabait ang mga villagers dahil naghanda ang mga ito ng maayos na lugar para makapagpahinga sila. Napaisip si Yonria kung gaano kahaba at kadelikado ang araw na pinagdaanan nila at agad naman itong sinang-ayunan ni Han Yui.
Dahil hindi na niya kayang labanan ang pagod mula sa buong araw na pagtakbo ay agad na bumagsak si Han Yui sa malambot na wooden bed at sinabing parang tuluyan na siyang makakatulog sa sobrang antok. Napansin ni Yunria na iisa lamang ang kama sa kwarto pero sinabi ni Han Yui na ayos lang iyon dahil maaari naman silang magsiksikan para makatipid ng space. Pumikit si Han Yui at bumati ng good night sa kanyang kaibigan na mainit naman itong sinagot ni Yunria bago rin subukang matulog. Unti-unting bumalat ang katahimikan sa kwarto habang sa wakas ay nakapagpahinga rin ang dalawang babae matapos ang sunod-sunod na life or death na pagsubok. Ngunit maging sa kanilang pagtulog ay bumalik ang mga sariwang alaala ng matinding laban ni Kang Gayunwoo laban sa napakalalaking orc sa mapanganib na kagubatan. Sa panaginip ni Han Yui ay nakita niyang nakauwi na siya at sinalubong siya ng kanyang mapagmahal na ina sa pintuan. Sa sandaling iyon ay muling sumagi sa kanyang isip ang ordinaryong buhay na mayroon siya noon sa Earth at unti-unting tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi habang natutulog dahil sa matinding pangungulila niya sa kanyang pamilya. Samantala ay biglang nagising si Yunria sa kalagitnaan ng gabi sa ilalim ng malabong liwanag ng moonlight na pumapasok sa bintana ng kanilang kwarto. Pumikit siyang muli at sinubukang bumalik sa pagtulog habang pilit na tinataboy ang pagod at hindi magandang pakiramdam na unti-unting bumabalot sa kanya. Sa labas ng cabin ay tahimik namang naglalakad ang village chief sa loob ng settlement habang malamig at madilim ang gabi. Maya-maya ay nilapitan siya ng isang lokal at magalang siyang tinawag bilang village chief na agad namang kinilala ng elder. Tinanong ng lalaki kung natutulog na ba ang mga sinasabing merchants na dumating kanina at sumagot ang chief na malamang ay tulog na ang mga ito. Sinabi ng villager na siguradong pagod at takot ang mga bisita matapos ang pag-atake ng mga orc at buong pagsang-ayon namang tumango ang elder sa sinabi nito. Ngunit biglang nagbago ang tahimik na atmosphere nang ilabas ng isang lalaki ang matalim na dagger at sinabing kailangan nilang patayin ang lahat ng kanilang mga bisita. Nagdalawang isip ang kasama niya at tinanong kung kailangan ba talaga nilang umabot sa ganoong punto pero malamig na sumagot ang village chief na wala na silang ibang pagpipilian. Ipinaliwanag ng lalaki na dahil nakatakas ang mga estudyante mula sa mga orc ay siguradong susuyiran ng mga halimaw ang buong paligid para makapaghiganti. Sa halatang takot at desperasyon ay tinanong niya ang chief kung handa ba itong akuan ang sisi kapag tuluyang sinalakay ng mga orc ang kanilang village. Para sa kanya ay ang tanging paraan lamang ay patayin ang mga nagpapanggap na merchants at ibitin ang kanilang mga katawan sa labas ng village para ay pakitang hindi sila lumalaban sa mga orc. Samantala sa loob ng kwarto ay mabilis na kumilos ang assassin at itinarak ang dagger sa dibdib ni Han Yui habang malamig na sinabing iyon lamang ang paraan para manatiling buhay ang village. Agad na nagising si Yunria sa biglaang ingay at napasinghap sa pagkalito habang pilit na inuunawa ang nangyayari sa madilim na kwarto. Ngunit nang mapatingin siya kay Han Yui ay tuluyan siyang natigilan sa matinding gulat dahil nakahandusay ang kanyang kaibigan sa kama habang nakabaon ang dagger sa dibdib nito at patuloy na dumudugo. Napabuntong hininga ang killer na tila nakahinga na sa wakas matapos maibigay ang inaakala niyang fatal strike sa dalagang natutulog. Hindi makapaniwala si Yunria sa kanyang nasasaksihan at napahawak siya sa kanyang ulo habang iniisip kung ano ba talaga ang nangyayari sa lugar na ito. Bigla siyang napasigaw ng buong lakas sa sobrang takot kaya agad siyang nilapitan ng attacker at galit na pinagsabihang tumahimik. Itinaas nito ang dagwang dagger at tinawag na basura si Yunria dahil sa pagdala raw nito ng galit ng mga orc sa kanilang village matapos silang makatakas mula sa camp ng mga halimaw. Iginiit pa nitong sinusubukan nilang idamay ang buong village sa gulong kinasadlakan nila habang umiiyak at desperadong humihingi ng tulong si Yunria. Marahas siyang hinawakan ng lalaki sa kwelyo at galit na tinanong kung bakit siya umiiyak at ano ba ang ipinagmamakaawa niya sa sahig. Ngunit biglang lumitaw si Kang Gayunwoo mula sa dilim at isang malakas na suntok ang diretsyo nitong tumama sa mukha ng attacker at napaatras ito. Napasigaw si Yunria sa gulat nang makita si Kang Gayunwoo at matalim na tinitigan ng binata ang lalaki habang malinaw na nagbabala na huwag nitong lalapitan si Yunria. Sinubukan ng attacker na gamitin ang dagger laban sa kanya pero mas mabilis si Kang Gayunwoo at agad nitong hinawakan ang kamay ng lalaki ng mahigpit para mapigilan ang pag-atake. Sa isang marahas na galaw ay ibinagsak niya ang attacker sa sahig at tuluyang pinadapa para maagaw ang kanyang sandata.
Napangiwi ang lalaki sa tindi ng impact nang tumama ang katawan niya sa wooden floor at doon niya napagtantong wala siyang laban sa lakas ng binata. Hindi na siya binigyan ni Kang Gayunwoo ng pagkakataong makabawi at sunod-sunod na suntok ang ibinagsak nito sa mukha ng attacker habang inilalabas ang lahat ng galit na naipon niya mula sa mga pinagdaanan nila. Determinado siyang tuluyang patahimikin ang duwag na umatake sa kanilang mga kasama. Maya-maya ay dumating sina Dojan at ang iba pa matapos marinig ang kaguluhan at agad nilang tinanong kung ano ang nangyayari sa kwarto. Nanginginig na sumigaw si Yonria at sinabi na sinaksak si Han Yui kaya tuluyang natigilan ang buong grupo sa nakakatakot na balita. Hindi makapaniwala si Dojan at agad na lumapit habang namimilipit sa sakit si Han Yui sa kama dahil sa malalim na sugat sa dibdib. Agad niyang tinanong ang AI system kung ano ang kailangan nilang gawin para sa first aid at mabilis na sumagot ang chat AI na ang pinakamahalaga ay pigilan agad ang pagdurugo. Binalaan nito na ang pinakamalaking panganib ay mawalan ng malay si Han Yui dahil sa sobrang pagkawalan ng dugo kaya kailangan nilang madiin na pisilin ang sugat. Ipinaliwanag din ng system na sa puso talaga nakatutok ang saksak pero sa kabutihang palad ay bahagyang lumihis ang dagger kaya halos hindi nito nataman ang vital organs. Gayunpaman ay sinabi ng AI na kailangan nila ng healing potion para tuluyang mailigtas ang buhay ni Han Yui. Napaisip si Dojan kung saan naman sila makakahanap ng ganoong bagay at ipinaliwanag ng system na sa fantasy world na ito ay may mga magical potion na kayang magpagaling ng pisikal na mga sugat. Tinanong ni Dojan kung saan sila makakahanap nito pero nagbabala ang system na napakaliit ng Shram Village kaya walang garantiya na mayroon silang healing potion. Sa mismong oras na iyon ay dumating ang village chief na galit at pinagalitan ang assassin dahil hindi nito inuna ang pagpatay sa mga lalaki sa grupo kaya napaatras sa takot si Yang Hin. Sinabihan ni Dojan si Yonria na patuloy na idiin ang sugat ni Han Yui para mapigilan ang pagdurugo at nanginginig namang sumagot ang dalaga na gagawin niya. Pagkatapos ay galit na hinarap ni Dojan ang village chief at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito at bakit nila sila inatake. Ngunit tumawa lamang ng mapanukso ang elder at sinabi nitong wala silang ibang paraan. Dahil sila raw ang naging dahilan ng galit ng mga orc ay kailangan nilang alisin ang grupo para mapakalma ang mga halimaw. Hindi makapaniwala si Dojan na ganoon kadali para sa mga taong ito na subukang patayin sila dahil lamang sa takot sa mga orc at lalo niyang napaisip kung ganito ba talaga kalupit ang mundong kanilang napuntahan. Walang pakialam na sinabi ng elder na maaaring may iba pang paraan pero wala naman daw saysay na mag-abala pa silang maghanap ng ibang solusyon. Sinabi rin ng matanda na dapat isipin ni Dojan kung bakit sila nakatira sa isang liblib na lugar na malayo sa city. Unti-unting nabuo sa isip ni Dojan ang tunay na dahilan at tuluyang lumitaw ang nakakakilabot na katotohanan. Inamin ng elder na wala silang ibang lugar na mapupuntahan kaya napagtanto ni Dojan na hindi ordinaryong villagers ang kinakaharap nila kundi isang grupo ng mga walang awang bandits. Ngunit lalo pang naging nakakabahala ang sumunod na sinabi ng leader dahil sinabi nitong huwag nang mag-alala si Dojan tungkol sa mga kasama nilang nagpapahinga sa ibang mga kwarto dahil tiniyak niyang lahat ng iyon ay naalagaan na. Inutusan ng elder ang kanyang mga armadong tauhan na kumilos at tapusin na ang lahat habang palibot nilang pinalibutan si Dojan sa gitna ng kwarto. Buong yabang niyang ipinagmalaki na ang village na ito ay pugad ng mga walang awang bandits at ang pagpabagsak sa ilang mga batang nanghihimasok ay napakadali para sa kanila. Ngunit mabilis na kumilos si Dojan at sa isang malakas na sipa ay diretso niyang tinamaan ang mukha ng isang armadong bandit kaya malinaw na hindi siya basta susuko ng walang laban. Sa isip niya ay tinanong niya ang system kung mayroon ba siyang kailangang bantayan sa laban pero sinabi ng AI na wala siyang dapat ikabahala. Ipinaalala nito na bagamat mapanganib ang mga lalaking kaharap niya ay kinain na ni Dojan ang puso ng isang legendary ogre. Dahil dito ay nalampasan na niya ng husto ang normal na limitasyon ng isang tao kaya walang laban sa lakas niya ang mga ordinaryong kriminal na ito. Ngunit idinagdag ng assistant na ang tunay na nakakagulat sa sitwasyong ito ay nasa ibang bahagi kaya napaisip si Dojan kung ano yun. Inihayag ng AI na ang tunay na sorpresa ay ang ipinapakitang galing ni Kang Gayunwoo laban sa mga bandits. Pinuri nito ang combat instinct ng binata dahil halos kontrolado na nito ang buong kwarto habang sunod-sunod na pinapabagsak ang mga kalaban. Habang pinagmamasdan ang one-sided na laban ay napagtanto ng system na wala na itong kailangang bantayan pa dahil malinaw na kung sino ang nagwagi.
Tuluyan nitong idineklarang tapos na ang laban at isang absolute victory para kina Dogen at Kang Gayon laban sa mga kriminal. Bumagsak sa tuhod ang village chief habang nanginginig sa takot at nagmamakaawang humingi ng awa dahil hindi raw niya nakilala ang tunay na antas ng taong kaharap niya. Naguluhan si Dogen sa reaksyon ng matanda kaya ipinaliwanag ng system na matapos makita ang napakalaking lakas niya ay nagsimula ng gumawa ng sariling kalkulasyon ang Tusong Elder para sa kanyang kapakanan. Nang tanungin ni Dogen kung ano ang kalkulasyong iyon ay sinabi ng AI na napagtanto ng matanda na may taglay si Dogen na special hero trait. Ipinaliwanag ng system na napakabihira ng mga bagay gaya ng overheart kaya ganoon na lamang katindi ang takot ng Elder sa kanya. Binalaan din siya ng assistant na hindi na ito ang oras para mag-aksaya ng panahon. Lumapit si Kang Gayonwoo at nagtanong kung ano ang susunod nilang gagawin kaya agad namang tinawag ni Dogen ang village leader sa isang matatag na boses. Agad na napatingin ang matanda at nagsimulang mautal sa sobrang takot. Diretsahan siyang hininga ni Dogen ng healing potion kaya naguluhan si Yunria dahil hindi niya alam kung ano ang item na iyon. Sinubukan ng Elder na magsinungaling at sinabi nitong napakaliit ng lugar nila para magkaroon ng ganoon kabihirang bagay pero agad siyang pinilit ni Dogen na ibigay ito at pinuri naman ng AI ang kanyang paraan ng panggigipit. Binalaan ni Dogen ang Elder na kapag tumanggi pa ito ay papatayin siya ng isang trait bearer kaya lalo pang pinuri ng system ang manipulation skills niya. Sa takot na mapatay ay tuluyang sumuko ang matanda at nauutol na inamin na mayroon silang potion sa village. Agad siyang sumigaw at inutusan ang isang tao na kunin ang vial mula sa chest sa kanyang kwarto pero pinatigil siya ni Dogen dahil may isa pa siyang kailangan. Humingi si Dogen ng maaasahang impormasyon tungkol sa lugar at isang tunay na ligtas na lokasyon kung saan makakapagpahinga ng maayos ang buong grupo. Mabilis namang sumagot ang Elder na malapit lamang ang Great City of Rondel at kailangan lang nilang tumawid sa kalapit na bundok para makarating doon. Tiniyak niyang ligtas ang lungsod at walang mga outlaw na gaya nila kaya makakapagpahinga roon ang grupo ng walang anumang pangamba. Ilang sandali pa ay dumating ang isang babaeng villager na may dalang glass vial na naglalaman ng kumikislap na green liquid at mahina nitong tinanong kung iyon na ba ang potion na kailangan nila. Kinuha ni Dogen ang vial at sinuri ito habang sinabi ng AI na isa itong extremely low-grade healing potion. Kahit mababa ang kalidad nito ay sapat pa rin daw ang potion para gamutin si Han Yui kaya agad na nagtanong si Yunria kung paano ito gagamitin. Ipinaliwanag ng assistant na kalahati ng laman ang dapat ipainom kay Han Yui at ang natitirang kalahati ay ibuhos mismo sa sugat para mabilis na makarecover ang kanyang katawan. Habang ginagawa nila iyon ay mapait na nagreklamo ang Elder tungkol sa pagkatalo nila at nang hinayang sa paggamit ng isang mahalagang item para iligtas ang buhay ng isang outsider. Hindi na napigilan ni Kang Gayonwoo ang inis sa mga naririnig niyang reklamo kaya isang malakas na suntok ang ibinigay niya sa mukha ng village chief at tuluyang bumagsak ang matanda sa sahig. Tinitigan niya ito ng may matinding pagkasuklam at tinawag na basura habang malamig na sinabi na mula pa sa simula ay hindi na niya gusto ang Tusong Elder. Lumapit naman si Dogen kay Han Yui para tingnan ang kondisyon nito at sinabi ng dalaga mula sa kama na malaki na ang ibinaba ng sakit sa dibdib niya. Tinanong ni Yunria kung dahil ba sa magic ng vial ay nabawasan ang sakit pero aminado si Han Yui na hindi rin niya maipaliwanag kung paano talaga gumagana ang potion. Tinanong ni Dogen kung kaya na ba niyang gumalaw para makaalis sila papunta sa mas ligtas na lugar at buong kumpiyansang sumagot si Han Yui na kaya na niyang maglakad. Muling nagbigay ng notification ang AI system at tinanong si Dogen kung ang susunod talaga nilang pupuntahan ay ang City of Rondo. Tinanong din ito kung balak ba niyang basta na lang palampasin ang mga bandits at nagbabala na maaaring maging problema pa sila sa hinaharap kapag iniwan silang buhay. Sa isip ni Dogen ay sinabi niyang ayos lang na iwan sila roon kaya agad namang nagtanong ang AI kung bakit. Ipinaliwanag ni Dogen na kung totoo ang sinabi ng matanda ay malamang ay tuluyang mapuksa ang buong bandit village kapag dumating ang galit na mga orc para maghiganti. Pagkatapos nito ay muling lumipat ang eksena sa madilim na kagubatan kung saan halos walang makita sa ilalim ng anino ng mga sinaunang puno habang tuluyang bumabalot ang malalim na gabi sa misteryosong lugar. Binasag ng malinaw na tunog ng mga kahoy na gulong na dumaraan sa basang lupa ang mabigat na katahimikan ng abandonadong daan.
Isang marangyang wooden carriage na hinihila ng magagandang brown horses ang dahan-daang umuusad sa daang napapaligiran ng mga puno sa madilim na kagubatan. Sa loob nito ay tahimik na nagsalita ang isang magandang batang priestess na nakasuot ng puting belo at napansin niyang malapit nang sumikat ang araw. Tumango ang armored knight na kasama niya at sinabi nitong malapit na silang makarating sa ligtas na lugar ng Great City of Rondel. Biniro pa siya ng lalaki na sa wakas ay makakawala na rin siya sa nakakainis na priestess pero agad itong sinagot ng babae dahil sa kanyang pang-aasar. Sinabi niyang iyon mismo ang dahilan kung bakit nananatili itong isang simpleng swordsman at lalo lamang nitong Nanes ang knight. Hindi na pinansin ng priestess ang kanilang pagtatalo at bigla niyang inutusan ang driver na ihinto muna ang carriage. Naguluhan ang driver sa utos pero tumawa lamang ang priestess at mapanuyang sinabi na hindi talaga mauunawaan ng lalaki ang puso ng isang babae. Sa tuktok ng isang burol ay unti-unting lumitaw ang napakalaking medieval fortress ng Rondel na maliwanag na nakatayo sa ilalim ng papaliwanag ng kalangitan. Sa kabilang bahagi ng bundok ay nakatanaw naman sina Dogen at ang kanyang grupo habang nakabalot sa madidilim na hooded cloaks at halatang nakahinga sila ng maluwag nang makita ang napakalaking fortress. Hinayla ni Dogen pababa ang hood niya para mas malinaw na makita ang lugar at tinanong ang system kung talagang ligtas ba ang napakalaking lungsod na iyon para sa kanilang mga survivors. Namanghasik ang Gayunwu sa laki ng kaharian at sinabi nitong ibang level talaga ang lawak ng lugar habang nagtanong naman si Yunria kung makakapagpahinga na ba sila sa wakas kapag nakapasok sila roon. Ngunit agad na nagbabala ang ay sa isip ni Dogen na hindi magiging madali ang pagpasok at paghahanap ng lugar para manatili sa napakalaking lungsod. Napagtanto ni Dogen na kailangan nila ng identification o entry pass bago makapasok kaya malinaw na mahigpit ang seguridad sa loob. Ipinaalala ni Kang Gayunwu na wala silang kahit anong paperwork at isang matandang kasama nila ang natakot na nagsabing kapag nahuli sila sa gate ay diretso silang makukulong. Sinabihan naman ng system si Dogen na tingnan si Han Yui na abala na naman sa cellphone at pabirong iniisip pa kung dapat ba niyang ipost sa Instagram ang nangyari sa kanya. Lumapit si Dogen at nais sanang tingnan ang sugat nito para malaman kung gaano nakabilis itong naghihilom kaya agad namula si Han Yui sa hiya. Nagulat siyang tinanong kung bakit kailangan pa nitong tingnan ang kanyang sugat pero kalmado lamang na ipinaliwanag ni Dogen na gusto lang niyang makita kung gaano na ito kabilis nagsasara. Mariing tumanggi si Han Yui at nagtanong kung bakit kailangan pa niya itong ipakita. Nang takpan niya ang kanyang dibdib sa sobrang hiya ay ipinaalala niyang nasa mismong bahagi ng kanyang katawan ang sugat kaya saka lamang naintindihan ni Dogen ang ibig niyang sabihin. Tahimik siyang humingi ng paumanhin habang tinansya naman ang system mula sa mataas na energy level ni Han Yui na sapat na ang paggaling ng kanyang sugat. Gayunpaman ay nagbabala ang AI na kahit gumaling na ang katawan niya ay maaaring mag-iwan ng malalim na trauma sa isip ang isang stabong incident lalo na sa murang edad. Muling nagtanong si Dogen kung wala ba talagang paraan para makapasok sila sa Rondel pero malinaw na sinabi ng system na imposible iyon sa kasalukuyan. Ipinaliwanag nito na napakahigpit ng seguridad sa Rondel at walang madaling lusot dahil kailangan ng lahat ng proper identification. Dagdag pa ng AI ay outsider sila mula sa ibang mundo kaya maaaring maging mas malala ang mangyari kapag nahuli silang pilit na pumapasok sa lungsod. Biglang may napansin si Dogen na kakaibang galaw sa pagitan ng mga puno kaya agad siyang huminto at maingat na tumingin sa malayo. Laking gulat niya nang makita ang magandang priestess na kanina ay sakay ng carriage na ngayon ay naglalakad mag-isa sa dirt path sa loob ng madilim na kagubatan. Napasinghap ang babae nang makita si Dogen na nakaharang sa kanyang daan at nanlaki ang kanyang malalaking asul na mga mata sa gulat. Maya-maya ay lumabas mula sa likod ng mga puno ang knight na kasama niya at agad nitong binunot ang napakalaking great sword bago pumwesto sa defensive stance. Nagulat ang sundalo at sinabi nitong hindi niya kailanman inakalang maa-ambush sila mismo sa labas ng kanilang sariling lungsod. Ngunit sa isang iglap ay mabilis na kumilos si Dogen at napalapit sa priestess habang itinutok ang kanyang espada sa leeg nito. Galit na nagtanong ang knight kung mga forest bandits ba sila. Agad na nagbabala ang AI kay Dogen na napakadelikado ng ginawa niyang iyon. Ipinaalala nitong official priestess ng makapangyarihang Carmen Faith ang babaeng hawak niya kaya magiging napakalaki ng magiging problema kapag may nangyari rito.
Sinabi lamang ni Dojan na may itatanong lang siya pero pinuna ng system na magandang desisyon ang pagkuha nila ng mga espada mula sa village ngunit hindi para gamitin sa ganitong klaseng sitwasyon. Hindi pinansin ni Dojan ang babala at diretsahan niyang tinanong ang knight kung ilang tao ang maaaring sumakay ng patago sa likod ng carriage. Sumagot ang knight na kayang magkasya roon ng 5 o 6 na tao pero agad din itong sinabi na mayroon din siyang mahalagang tanong para kay Dojan. Dahil nakita ng system kung gaano katatag ang desisyon ni Dojan ay nagpa siya itong suportahan ang kanyang mga galaw at sinabi nitong susuportahan na nito ang kanyang mga desisyon mula sa puntong iyon. Hinamon naman siya ng knight at tinanong kung kaninong espada ang mas mabilis sa isang duel. Habang naghahanda ang system na tulungan si Dojan na pabagsakin ang kalaban ay inutusan siya nitong itutok ng maayos ang espada sa kanyang katunggali at ituon ang buong konsentrasyon sa laban. Sa huli ay mariing ipinaalala ng AI na huwag niyang aalisin ang kanyang mga mata sa target kahit isang segundo habang mabilis na sumusugod ang kalaban patungo sa kanya. Mabilis na kumilos ang sundalo at buong lakas na iwinasiwas ang kanyang 200 greatsword na para bang sanay na sanay siyang humawak nito matapos ang maraming taon ng matinding training. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin niya ang eksaktong tindig ni Dojan at buong lakas niyang ibinuhos ang kanyang power sa isang mabilis at decisive na swing. Marahas na nagbanggaan ang dalawang espada sa gitna ng kagubatan at nagliparan ang maliliwanag na sparks na panandaliang nagbigay liwanag sa malamig na madaling araw. Napangiwi si Dojan nang maramdaman ang napakalakas na pressure sa kanyang dibdib at halos hindi siya makahinga sa tindi ng impact. Napaatras siya ng malakas mula sa banggaan habang tahimik lamang na pinagmamasdan ng priestess ang laban na may bahid ng pag-aalala. Dahil sa agility na nakuha niya mula sa Ogre Heart ay mabilis na nakatalon sa gilid si Dojan at naiwasan ang kasunod na slash na maaaring tumapos sa kanya. Napatingin ang veteranong sundalo sa mabilis niyang pag-iwas at mapanuyang sinabi sa sarili na eksaktong nangyayari ang inaasahan niya. Tinanong niya si Dojan kung wala ba itong aura resistance pero tuluyang naguluhan ang binata dahil hindi niya alam kung ano ang tinutukoy nito. Ipinaliwanag ng knight na ang aura ay isang uri ng power na nabubuo mula sa internal mana ng isang fighter at kinutya si Dojan dahil humahawak ito ng espada nang hindi man lang alam ang ganoong bagay. Umiling ang sundalo at napabulong na napadaldol pa siya sa isang simpleng forest bandit na malapit na rin namang mamatay. Sumigaw siya bilang hudyat ng pagtatapos ng laban at muling sumugod gamit ang isang napakabigat na swing para tuluyang mapabagsak si Dojan. Ngunit nanlaki ang mga mata ng knight nang makita niyang matagumpay na nasalag ng binatang naka-gray cloak ang pinakamabigat niyang strike. Ramdam niya ang solidong impact at doon niya napagtanto na ang physical strength ng kalaban ay higit na sa normal na limitasyon ng isang tao. Habang nararamdaman niya ang matinding pressure mula sa espada ni Dojan ay napagtanto niyang isa itong tunay na trait bearer. Tinanong naman ni Dojan ang system kung ano ang tunay niyang chance na manalo sa laban at malamig na sinabi ng AI na napakababa rin nito. Ipinaliwanag ng assistant na halos kapantay ni Targon ang lakas ng knight kaya napaisip si Dojan kung gumagamit din ba ng aura si Targon noong naglaban sila. Kinumpirma ng AI na ginagamit nga ni Targon ang kapangyarihang iyon at hindi lamang iyon napansin ni Dojan noong una. Mahigpit na nagbabala ang system na ang armored foe na kaharap niya ay mas malakas at mas bihasa kaysa sa kanya sa kasalukuyan. Gayunpaman ay ipinaalala nito na sapat ang raw potential ni Dojan para makapagbigay ng malinis na strike kahit laban sa mga high-tier fighter na gaya ng knight na ito. Buong kumpiyansang sinabi ng AI na kapag nagtulungan sila ay malalampasan din nila ang banta gaya ng mga naunang laban. Tinitigan naman ng Rondel Knight si Dojan at sinabi nitong nabuo na niya ang buong assessment tungkol sa tunay na skill level ng binata. Lumapit siya at malamig na nagkomento na kakaiba ang batang intruder dahil napakalakas nito ngunit kasabay nito ay napakahina rin sa ilang aspeto. Sinabi ng knight na hindi niya alam kung paano naging trait bearer si Dojan pero sigurado siyang ninakaw lamang nito ang kapangyarihang taglay niya. Malamig niyang idineklara na tapos na ang laban para kay Dojan habang naghahanda siyang ibagsak ang finishing strike gamit ang napakalaking greatsword. Ngunit biglang nagliwanag ng matindi ang katawan ng priestess at isang nakakasilaw na golden light ang pumihil sa laban bago pa muling makaatake ang alinmang panig. Agad na napahinto si Garin at naguguluhang napatingin sa priestess na kanyang ini-escort. Nagulat din si Dojan at hindi niya mabasa ang tunay na intensyon ng babae habang nakatingin sa kanya.
Dahan-daang itinaas ng priestess ang kanyang mga kamay at mahinahon niyang ipinahayag na sapat na ang laban at kailangan ng tumigil ang magkabilang panig. Galit na tinanong ni Garin kung bakit niya pinipigilan ang laban pero hindi siya pinansin ng priestess at sa halip ay sinabi nitong isama na rin nila ang grupo ni Dojan sa carriage. Lalong nene si Garin sa ideyang bibigyan pa nila ng sakay ang mga taong kanina lamang ay nagbanta sa buhay ng kanyang escort client. Lumapit naman ang grupo ni Dojan na naguguluhan sa biglaang pagbabago ng sitwasyon habang mariing ipinunto ni Garin na tinangka nilang patayin ang priestess. Ngunit mahinahon lamang siyang tinawag ng babae sa pangalan at sinabayan iyon ng isang kumpiyansa ngunit misteryosong ngiti. Tiniyak niya kay Garin na ayos lang siya at wala itong dapat ipag-alala. Maya-maya ay lumipat ang eksena sa Rondel sa kalagitnaan ng araw kung saan makikita ang napakalaking fortress at ang mataong lungsod sa loob ng matitibay nitong pader. Siksikan ang mga tao sa city gates habang mahigpit na sinusuri ng Royal Guards ang permits at travel documents ng bawat pumapasok. Nang tuluyan silang makapasok sa lungsod ay patuloy pa ring nagrereklamo si Garin dahil hindi niya maintindihan ang mga desisyon ng priestess. Tinanong naman siya ng babae nang may pang-aasar kung ano ba talaga ang hirap na kinakaharap niya. Habang pinag-uusapan nila ang dahilan kung bakit pumayag ang priestess na ipasok sa lungsod ang mga estudyante ay napansin ni Han Yui at Kang gayon mula sa loob ng carriage na pinag-uusapan sila ng dalawa. Muling iginiit ni Garin na ang mga batang iyon ay nagbanta sa buhay ng priestess pero mapanuyang tinanong lamang siya ng babae kung ganoon ba talaga siya nag-aalala para sa kanya. Biniro pa niya si Garin at tinanong kung may feelings ba talaga ito sa kanya pero mabilis na sumagot ang knight na nag-aalala lamang siya dahil isa siyang escort client na responsibilidad niyang protektahan. Biglang pinahinto ng dalawang wall guards ang carriage at inutusan silang magpakita ng credentials para sa mandatory routine check. Bahagyang sumilip ang priestess mula sa carriage at nagpakilalang miyembro siya ng prominenteng Carmen Faith kaya agad napukaw ang atensyon ng guard na namamahala sa gate. Ngunit kahit mataas ang katayuan niya sa relihiyon ay mariing nagtanong ang Rondel Guard kung ano ang eksaktong dinadala nila sa loob ng napakalaking carriage. Inutusan niya ang mga ito na buksan ang kurtina at ipakita ang loob kaya nanatiling tahimik si Dojan sa madilim na bahagi ng carriage habang naghihintay sa susunod na mangyayari. Sa isip niya ay tinanong niya ang AI kung ano ang una nilang dapat gawin kapag nakapasok na sila sa city at agad namang sinabi ng system na ang pinakaimportanteng bagay ay makapagpahinga muna. Habang nag-iinat si Han Yui sa sobrang pagod ay ipinaalala ng support system na halos wala silang tulog mula nang magsimula ang lahat ng ito kaya kailangan muna nilang makahanap ng ligtas na lugar para makabawi. Ipinaliwanag din ng AI na ang ikalawang hakbang ay ang pagkuha ng impormasyon dahil limitado pa rin ang database nito tungkol sa medieval realm na kanilang napuntahan. At bilang ikatlong hakbang ay kailangan nilang maging mas malakas dahil sa kasalukuyang kalagayan nila ay hindi nila kayang mabuhay ng matagal sa mapanganib na kontinent na ito. Tinanong ni Han Yui kung naririnig ba ni Dojan ang pinag-uusapan ng mga guard sa labas pero seryoso niyang inamin na wala siyang naiintindihan kahit isang salita. Iminungkahi ng system na ang pinakamagandang lugar para mang-alap ng impormasyon ay isang adventurer guild at pinuri pa si Dojan dahil alam na niya kung paano gumagana ang mga ito dahil sa dami ng webtoon na nabasa niya. Dagdag pa ng assistant ay sa adventurer guild nagtitipon ng pinakamaraming rumors at impormasyon kaya iyon ang pinakamagandang lugar para makakuha sila ng kapaki-pakinabang na balita. Biglang bumukas ang kurtina ng carriage at ngumiti ang Carmen Priestess habang inaanyayahan ang mga estudyante na lumabas sa kanilang pinagtataguan. Si Dojan ang unang bumaba at tumapak sa stone pavement ng Rondel kung saan agad siyang sinalubong ng priestess at tinanong kung may bumabagabag ba sa kanya. Binuksan ng babae ang kanyang mga braso at masayang tinanggap ang grupo sa napakaganda at mataong lungsod ng Rondel sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Namangha si Han Yui sa napakalaking medieval kingdom at excited na sinabi kung gaano kaganda ang lugar na para bang nasa loob sila ng isang fantasy world. Tumingin naman ang priestess na nagngangalang Ellen kay Dojan at mahinahong tinanong kung nakahinga na ba siya ng maluwag ngayong ligtas na silang nakapasok sa Rondel Fortress. Taos-puso siyang pinasalamatan ni Dojan at inamin na matapos niyang itutok ang espada sa kanya sa kagubatan ay hindi niya inakalang tutulungan pa rin sila nito ng ganoon kabuti. Ngumiti lamang si Ellen at sinabing huwag na niyang isipin iyon dahil ang pagtulong sa mga nangangailangan ay bahagi lamang ng will of God.
Sa likuran ay nakatayo si Garin na nakakross ang mga braso habang naiinis na sinabing kailangan na niyang makarating agad sa Rondel Cathedral. Hindi pinansin ni Ellen ang reklamo ng kanyang guard at sa halip ay mausisang tinanong si Dogen kung ano ang balak ng batang traveler na nakasuot ng suit. Saglit na natigilan si Dogen at napaisip kung dapat ba niyang sabihin sa misteryosang babae na galing sila sa ibang mundo. Ngunit pinili niyang maging maingat dahil kahit tinulungan sila ni Ellen na makapasok sa lungsod ay hindi pa rin niya lubos na mapagkakatiwalaan ang priestess. Kaya malabo lamang ang naging sagot niya at sinabi niyang ang una nilang gagawin ay mang-alap muna ng mahahalagang impormasyon tungkol sa lugar. Agad nang umiti si Ellen dahil tila nahulaan niyang hinahanap ng grupo ang sikat na Adventurer Guild. Sa isip ni Dogen ay kinumpirma niyang isa sa mga pangunahing dahilan ng paghahanap nila ng impormasyon ay para malaman kung mayroon pang ibang taong galing sa Earth na napunta sa mundong ito. Dahil alam na niya kung paano gumagana ang Adventurer Guild mula sa mga webtoon ay maayos niyang pinasalamatan si Ellen sa lahat ng tulong nito bago magpaalam kasama ang kanyang grupo. Mainit naman silang binati ni Ellen ng good luck at hiniling na mahanap nila ang lahat ng sagot na hinahanap nila. Habang pinapanood ni Garin na palayo ang grupo at unti-unting nawawala sa dami ng tao ay napabuntong hininga siya sa ginhawa at sinabi niyang sa wakas ay wala na rin ang mga kakaibang batang iyon. Bahagyang tumawa si Ellen at sinabi na ngayong narating na nila ang kanilang destinasyon ay tuluyan ng naghiwalay ang kanilang mga landas. Dagdag pa niya ay kahit maikli at puno ng tensyon ang kanilang pagsasama sa carriage ay naging entertaining din naman ang kanilang paglalakbay. Naglakad palayo si Garin habang kamakaway at hinihiling kay Ellen ang divine grace saka umaasang muli silang magkikita kung mag-cruise man ulit ang kanilang mga landas. Samantala ay ipinakita ang napakalaking stone facade ng Rondel Cathedral na maringal na nakatayo sa ilalim ng maliwanag na bughaw na kalangitan. Sa loob ng napakalaking church ay nakatayo si High Priest Thomas na nakabukas ang mga braso habang formal na tinatanggap ang bagong dating na cleric. Magalang siyang bumati sa kanya gamit ang buong titulo nito bilang Priestess Ellen habang tinatanggap niya ito sa main altar ng Holy Temple. Seryoso ang mukha ni Ellen nang lumapit siya kay Thomas at sinabi nitong mayroon siyang napakahalaga at confidential na bagay na kailangang pag-usapan. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag ay solemneng sinabi ni High Priest Thomas na katitanggap lamang niya ng isang divine oracle at tugma mismo ang mensaheng iyon sa nasa isip ni Ellen. Ipinaliwanag ng Elder Cleric na ang mga kabataang kakapasok lamang sa kanilang kingdom ay tunay na mga bisitang nagmula sa ibang dimensyon. Napaisip siya at sinabi na sa wakas ay nagsisimula ng maganap ang Grand Prophecy. Agad namang nagtanong si Ellen kung nasaan na ngayon ang mga kabataan. Sumagot si Ellen na malamang ay papunta na ang grupo sa Adventurer Guild ng lungsod pero tiniyak niya sa High Priest na wala itong dapat ipag-alala. Samantala ay naglalakad na sina Dogen sa Stone Street nang bigla siyang matigilan ng isang matalim na spear ang itinutok mismo sa kanyang lalamunan. Agad siyang inutusan ng isang guard na huminto at kasabay nito ay umalingaw ang boses ni Ellen na nagpapakitang nauna na pala niyang ipinaalam sa Royal Guard ang tungkol sa grupo. Inihayag ng sundalo na sila ay mga unidentified individuals na pinaghihinalaang ilegal na pumasok sa Rondel nang walang official clearance. Hindi pa man nakabawi ang grupo ay idinagdag ng officer na sila rin ang pangunahing suspect sa isang malagim na mass incident na kamakailan lamang ay nangyari sa Shram Village. Dahil dito ay idineklara silang lahat na under arrest dahil sa murder charges. Agad namang nag-alert ang system kay Dogen at inaming kahit ang AI ay hindi nakita ang ganitong pangyayari. Sa kabilang banda ay palihim na sinabi ni Ellen na may madilim at malupit na destiny ang mga kabataang ito. Habang desperadong pinapaalalahanan ng system si Dogen na manatiling kalmado ay misteryosong sinabi ni Ellen na dito pa lamang talaga magsisimula ang tunay nilang trial. Samantala ay nagbabala ang AI na kapag tuluyan silang nakulong ay malamang na diretso silang ihahagis sa nakakatakot na Rondel Dungeon. Agad namang inutusan ng captain ng mga guards ang kanyang mga tauhan na mahigpit na igapos ang buong grupo habang malinaw na nagbabala ang assistant kay Dogen na kapag tuluyan silang naipasok sa dungeon ay halos wala na silang anumang pagkakataong makalabas ng buhay.